Sa isang liblib na lugar sa kanayunan ng Japan, tinutulungan ng 5 taong gulang na si Minato ang kanyang lolo na mag-ayos ng ilang gamit sa kanilang ancestral house. Masigla niyang binubuhat ang mga paso ng bulaklak papunta sa maliit na dambana sa loob ng bahay. Hindi niya namamalayan na may isang batang babae na naglalaro ng bola sa kabilang silid. Sinunod ni Minato ang utos ng kanyang lolo at maingat na inilagay ang mga paso sa harap ng dambana. Pagkatapos, naglagay rin siya ng 2 pakete ng merienda bilang alay. Habang magkasabay silang nagdarasal ng kanyang lolo, nakarinig si Minato ng tunog ng mga yabag mula sa likuran niya. Agad siyang lumingon, ngunit wala naman siyang nakitang tao. Binalik niya ang tingin sa dambana at nagulat siya nang mapansing bigla na lang nawala ang mga merienda. Tinanong niya ang kanyang lolo kung bakit nito agad kinain ng lahat kahit may diabetes ito. Ngunit sa sandaling iyon, nakita niya ang isang nakakatakot na batang babae na parang manika habang mabilis itong tumatakbo palayo. Huminto ito sandali, ngumiti kay Minato, at nagpasalamat bago tuluyang maglaho sa hangin. Sa sobrang takot, mahigpit na kumapit si Minato sa kanyang lolo. Ngunit imbes na matakot, natuwa pa ang matanda. Sa wakas ay nakikita na raw ng kanyang apo ang mga espiritong hindi kayang makita ng ordinaryong tao. Ipinaliwanag niya na sa ngayon, mabubuting espiritu pa lamang ang nakikita ni Minato, at sapat na raw yon. Nagtanong si Minato kung sino ang kakaibang batang babae na nakita niya. Ayon sa kanyang lolo, isa itong house spirit na daan-daang taon nang naninirahan sa lugar na iyon. Pinayuhan siya ng matanda na huwag magalit kapag ninanakaw nito ang kanyang mga merienda. Sa halip, mas mabuting kusang magbahagi siya rito. Dagdag pa ng kanyang lolo, may espesyal siyang kakayahan na bihirang taglay ng ibang tao. Bagamat hindi pa niya ito nauunawaan ngayon, darating ang araw na malaking tulong ang Reg Along iyon sa kanyang buhay. Lumipas ang 15 taon. Isa ng ganap na binata si Minato at nakakuha ng kanyang unang trabaho bilang tagapag-alaga ng isang abandonadong bahay. Bumaba siya ng bus sa isang malayong baryo na napapalibutan ng luntiang mga bukirin at palayan hanggang sa abot ng tanaw. Gamit ang isang hand-drawn na mapa, sinundan niya ang direksyon patungo sa kanyang destinasyon. Habang naglalakad sa tahimik na nayon, hindi nagtagal ay narating niya ang isang napakalaking mansiyon. Ngunit may kakaiba rito. Parang umaapaw ang buong lugar sa isang madilim at masamang aura. Napahinto si Minato. Inakala niyang namamalik mata lamang siya kaya kinusat niya ang kanyang mga mata. Nang muli siyang tumingin, bigla nang nawala ang masamang aurang iyon. Hindi na niya ito pinansin at dumiretso sa gate upang buksan ang pinto. Ngunit nang aksidenteng daw maikit ang kanyang mapa sa madilim na aura, biglang nagliwanag ang sulat kamay na nakaguhit dito. Sa isang iglap, naglaho ang masamang enerhiya. Bahagyang nakaramdam ng pagkabigla si Minato at napaatras. Inisip na lamang niyang baka static electricity ang dahilan nito. Ngunit may isa pang bagay na nakatawag ng kanyang pansin. Napansin niyang tila kumupas ang tinta ng kanyang sulat sa mapa matapos mangyari iyon. Bago pa niya ito mapag-isipan ng mabuti, isang malakas na bugso ng hangin ang dumaan at tinangay ang papel mula sa kanyang mga kamay. Lumipad ito papunta sa kagubatan at tumama sa isang lumang dambanang nakatago sa ilalim ng isang napakalaking puno. Sa sandaling iyon, nabura rin ang masamang aurang bumabalot sa dambana. Dahil dito, nagising mula sa malalim nitong pagkakahimbing ang Diyos na naninirahan sa loob nito. Samantala, abala naman si Minato sa pag-iikot sa mansiyon. Napansin niyang napakalawak ng hardin at kakailanganin niya ng tulong ng isang propesyonal upang malinis ang napakaraming damo rito. Agad siyang nagsimulang gumawa ng mga memo at to-do list habang nagbubukas ng mga kahon ng gamit. Kasabay nito, kausap pa niya ang kanyang ina sa telepono. Tinanong niya ito kung siya nga ba ang tamang tao para magbantay ng ganoon kalaking bahay. Ipinaliwanag ng kanyang ina na ang mansiyong iyon ay ipinagawa ng malayong tiyuhin ng kanyang ama bilang retirement home. Ngunit bago pa man ito makapagretiro at matirhan ng bahay, pumanaw na ito. Kaya bilang kamag-anak, sila na ngayon ang nag-aasikaso sa ari-arian. Nagtaka si Minato kung bakit hindi na lamang nila ibenta ang mansiyon gayong napakaganda ng lokasyon nito at napakataas ng halaga ng lupa. Sumagot ang kanyang ina na may ilang tao nang tumingin sa bahay noon, ngunit lahat sila ay umatras. Ang mas nakapagtataka, walang sino man sa kanila ang nagsabi ng tunay na dahilan kung bakit nila tinanggihan ang lugar. Pagkatapos ng tawag, nagpatuloy si Minato sa paglilinis ng mansiyon. Hindi niya alam na ang masamang enerhiyang nakita niya kanina ay unti-unti nang bumalik. At sa pagkakataong ito, tila naaakit ito sa mga memo at notes na idinikit niya sa refrigerator. Ngunit sa sandaling daw maikit ang masamang aura sa sulat kamay ni Minato, agad itong nalinis at naglaho. Samantala, natapos na ni Minato ang paglilinis ng bahay at muli niyang sinilip ang hardin. Nagulat siya nang makita ang isang bungkos ng mga bulaklak na nakalagay doon.
Nagtaka siya kung sino ang nag-iwan ng ganoong welcome gift para sa kanya. Habang nag-iisip, may napansin siyang mukhang aso na sumilip mula sa mga palumpong bago agad nawala. Kinabukasan, nagpatawag si Minato ng isang hardinero upang alisin ang mga damo sa bakuran. Matapos ang trabaho, tinanong siya ng hardinero kung gusto niyang magtanim ng mga bulaklak sa hardin. Sinabi ni Minato na tagapag-alaga lamang siya ng bahay kaya wala siyang karapatang gumawa ng ganoong desisyon. Mukhang nadismaya naman ang hardinero sa sagot na iyon. Biglang nabalot ng masamang aura ang balikat ng hardinero at nagreklamo ito na 1 linggo na raw sumasakit ang kanyang balikat. Nagkataon namang may papel na may sulat kamay ni Minato na lumipad papunta sa kanya. Nang dumaikit ito, agad na nalinis ang masamang enerhiya at nawala rin ang sakit ng kanyang balikat. Inisip ni Minato na medyo kakaiba lang talaga ang ugali ng hardinero para umasta ng ganoon sa harap ng ibang tao. Ngunit napansin niyang muli na namang kumupas ang kanyang sulat kamay. Kasabay nito, may nakita siyang ligaw na halamang gamot na nakalagay sa kanyang beranda. Tinanong niya ang hardinero kung ito ang nagdala noon ngunit tumanggi ito dahilan upang lalo siyang magtaka kung ano ba talaga ang nangyayari sa bahay na iyon. Kinaumagahan, nakakita naman siya ng ilang ligaw na berries sa kanyang beranda at nasulyapan ng isang nilalang na tumalon palabas ng bakod. Bigla nitong pinaalala sa kanya ang house spirit na nakita niya noong bata pa siya, ang espiritong nag-iwan noon ng 4-leaf clover bilang pasasalamat sa mga meryendang ibinahagi niya. Doon niya napagtanto kung ano ang nangyayari. Nagpasya si Minato na maghanda rin ng regalo para sa misteryosong espiritu. Agad siyang namili ng alak at matatamis na pagkain. Pagkatapos ay inayos niya ang mga ito sa kanyang beranda habang iniisip kung magugustuhan ba iyon ng espiritu. Hindi nagtagal, dumating nga ang nilalang. Nang maamoy nito ang masasarap na pagkain, ipinakita nito ang tunay na anyo nito bilang isang maringal na puting aso. Binati ng espiritong aso si Minato. Nagulat naman si Minato na makarinig ng nagsasalitang hayop ngunit tila na-offend ang aso sa kanyang reaksyon. Ipinahayag nito na siya si Yama, ang Diyos ng kalapit na bundok. Agad namang kumalma si Minato nang marinig yon. Para sa kanya, mas madaling paniwala ang may nakilala siyang Diyos kaysa isang asong marunong magsalita. Nagulat si Yama sa kung gaano kakalmado si Minato sa harap ng isang Diyos ngunit mas interesado siya sa mga pagkaing nasa harapan niya. Ipinaliwanag ni Minato na binili niya ang mga iyon bilang pasasalamat sa mga regalong iniwan nito noon. Hindi na nag-aksaya ng oras si Yama at agad na nilantakan ng pritong karne. Tinanong siya ni Minato kung gusto rin ba nitong uminom ng alak ngunit sinabi ni Yama na nagpapagaling pa siya ng kanyang lakas. Pinagbawalan daw siya ng spirit doctor na uminom ng alak habang nagpapagaling. Kaya tubig na lamang ang ibinuhos ni Minato para sa kanya. Matapos itong inumin, nagpasalamat si Yama kay Minato para sa lahat ng nagawa nito. Ipinaliwanag ni Yama na habang humihina siya, lalong lumalakas ang masasamang espiritu sa lugar. Kalaunan ay nasakop pa ng mga ito ang buong nayon at maging siya ay nagawang ikulong. Ngunit nang dumating si Minato, nalinis nito ang lahat ng masamang enerhiya at napalaya siya. Nagtanong si Minato kung paano nangyari iyon. Ipinaliwanag ni Yama na ang mismong sulat kamay niya ang may kakayahang magtaboy at maglinis ng masasamang espiritu. Biglang nagkaroon ng saysay sa isip ni Minato ang lahat ng nangyari. Ngunit sa sandaling iyon, bumalik ang hardinero dahil may nakalimutan pala itong gamit. Natarante si Minato at iniisip kung paano niya ipapaliwanag ang napakalaking puting asong kasama niya. Ngunit laking gulat niya nang malaman na siya lang pala ang nakakakita kay Yama. Napansin din agad ni Minato na wala ng laman ang mangkok ni Yama kaya binuhusan niya ito ng sparkling water sa halip na ordinaryong tubig. Nang matikman iyon ni Yama, tila nanibago siya sa pakiramdam ngunit nagustuhan din niya ang kakaibang sensasyon ng mga bula. Habang umiinom si Yama, nagtanong si Minato kung paano nagkaroon ng kapangyarihan ng kanyang sulat kamay laban sa masasamang espiritu. Tinanong naman siya ni Yama kung mayroon na bang taong pumuri sa kanyang sulat kamay noon. Napaisip si Minato at naalala niya na matagal na panahon na ang nakalipas, may isang estrangherong minsang humanga at pumuri sa kanyang sulat kamay. Naalala ni Minato na minsan siyang gumawa ng nameplate para sa negosyo nilang hot spring bilang proyekto sa paaralan. Isang araw, may misteryosong customer na nakakita nito at nagsabing napaka-espesyal ng kanyang sulat kamay. Pinayuhan siya nitong huwag kailanman alisin ang nameplate na yon. Hinikayat din siya ng lalaki na gumawa pa ng mas maraming nameplate para sa kanilang bahay at humiling pa nga ng isa para sa sarili nito. Nang marinig yun, napagtanto ni Yama na malamang ay may kakayahan ding makakita ng espiritual na enerhiya ang misteryosong lalaki. Ipinaliwanag naman ni Minato na dahil sa mga salitang iyon, lalo siyang naengganyo sa paggawa ng mga nameplate hanggang sa naging hobby na niya ito. Nakagawa na rin siya ng ilan para sa mansiyong kanyang binabantayan.
Agad siyang inutusan ni Yama na ikabit ang mga iyon sa harap at likurang pinto ng bahay. Pagkakabit ni Minato sa mga nameplate, isang napakalakas na barrier ang bumalot sa buong mansion. Nagulat siya sa nangyari. Ipinaliwanag ni Yama na mapipigilan ng barrier na iyon ang anumang uri ng masamang enerhiya na makalapit sa bahay. Makalipas ang ilang araw, muling dumalaw si Yama upang makikain ng merienda. Habang kumakain, bigla siyang nagsimulang magliwanag. Napaisip si Minato kung mag-e-evolve ba ito na parang Pokemon. Ipinaliwanag ni Yama na unti-unti nang bumabalik ang kanyang kapangyarihan dahil pinapakain siya ni Minato at tinatrato siya ng may paggalang. Dahil doon, sinubukan ni Minato na mas lalo pa siyang igalang para mas lumiwanag ito. Ngunit hindi niya kinaya ang sobrang liwanag ng Diyos at nakiusap na patayin muna nito ang nakakasilaw na glow. Samantala, sa ibang bahagi ng nayon, isang grupo ng mga exorcist ang nakikipaglaban sa masasamang espiritu sa loob ng isang abandonadong bodega. Nagawa ng kanilang leader na lipulin ang halos lahat ng kalaban, ngunit may isang espiritong nakatakas at tumungo sa pangunahing bahagi ng nayon. Hinabol ito ng pinuno ng mga exorcist habang nag-aalala na baka madamay si Minato dahil nasa direksyon nito ng tumatakas na espiritu. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang naglaho ang espiritu nang tumama ito kay Minato. Nagulat ang exorcist sa kanyang nasaksihan at agad niyang tinanong kung ayos lang ba si Minato. Samantala, halos maiyak naman si Minato dahil kumupas ang kanyang shopping list at hindi na niya maalala kung ano ang mga isinulat niya rito. Hindi pa maipaliwanag ng exorcist ang buong sitwasyon kaya tinulungan na lamang niya si Minato na maalala ang mga bibilhin nito sa pamamagitan ng pagpapahula na parang charades. Habang nangyayari yon, ang nalinis na masamang espiritu ay gumulong palayo bilang isang kumikinang napilak na bola. Kasabay nito, naiwan namang mag-isa si Yama sa bahay ni Minato. Personal siyang nainsulto sa hitsura ng walang buhay at halos kalbong hardin ng mansiyon. Kaya nagpasya siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang ayusin ito. Kinaumagahan, nagising si Minato at natuklasang napuno ng lunti ang damo at malilinis na lawa ang kanyang hardin. Namangha siya sa napakagandang tanawin at nagpasalamat kay Yama para sa regalo nito. Ngunit napansin niyang lumiit ang anyo ng Diyos ng bundok. Ipinaliwanag ni Yama na lumiit siya dahil sa dami ng kapangyarihang ginamit niya, ngunit babalik din daw siya sa dati niyang laki sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, lumipas ang ilang araw at hindi na muling nagpakita si Yama sa bahay ni Minato. Nagsimulang mag-alala si Minato para sa kanya. Isang araw, bumalik rin si Yama, ngunit mas maliit pa siya kaysa dati. Nagulat si Minato at tinanong kung gaano karaming kapangyarihan ba ang nagamit nito para bumalik sa anyong parang tuta. Ngunit bago pa makapagpaliwanag si Yama, tatlong kakaibang nilalang nakahawig ng pinaghalong squirrel at beaver ang mabilis na tumakbo papunta sa kanila. Natarante si Minato at kung ano-anong bagay ang pumasok sa isip niya. Ngunit agad siyang pinigilan ni Yama. Ipinaliwanag nitong ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng mga tagapaglingkod na tutulong sa kanya. Ipinakilala ng tatlong nilalang ang kanilang mga sarili bilang sina Siri, Torai, at Atsu. Bilang pagbati sa kanilang unang pagkikita, nagpasya si Minato na ilibre sila ng masarap na dessert. Tuwang-tuwa ang tatlong tagapaglingkod habang nilalantakan ng matatamis na pagkain at agad nilang idineklara na si Minato ang pinakamabuting kaibigan sa buong mundo. Matapos kumain ng marami, nakatulog silang tatlo sa beranda. Samantala, dahil nakapagpahinga na rin, unti-unting bumalik ang kapangyarihan at orihinal na laki ni Yama. Maya-maya, nakaramdam siya na may bisitang paparating kay Minato. Nang tingnan nila kung sino yon, lumabas na ang dumating ay ang parehong exorcist na nakilala nila noon. Pagdating pa lamang nito sa mansiyon, halos pagpawisan nito ng husto dahil sa napakalakas na banal na enerhiyang bumabalot sa buong lugar. Pinatuloy ni Minato ang bisita sa loob ng bahay at ipinakilala nito ang sarili bilang si Harama. Isang profesional na exorcist. Nahirapan si Minato na paniwala ang totoo ngang may mga exorcist, ngunit sinabi ni Harama na mas malakas ang kapangyarihan ni Minato kaysa sa sinumang nakilala niya. Ipinaalala niya ang insidente sa palengke kung saan hindi sinasadyang nalinis ni Minato ang isang masamang espiritu. Ipinaliwanag din niya na nitong mga nakaraang panahon ay dumarami ang masasamang espiritu, ngunit kulang ang bilang ng mga exorcist para harapin silang lahat. Dahil dito, gusto niyang bumili ng mga talisman mula kay Minato. Nalito naman si Minato at sinabing wala siyang ganoong bagay. Ipinaliwanag ni Yama na ang talagang gusto ni Harama ay mga papel na may sulat kamay niya. Inihayag din ni Yama na kulang ang espiritual na kapangyarihan ni Harama para makita siya. Sinabi ni Minato kay Harama na ang tanging mayroon siya ay ang kanyang shopping list. Lalong nagulat ang exorcist. Hindi siya makapaniwalang sapat na iyon upang magtaboy ng masasamang espiritu, ngunit iyon lamang ang alam ni Minato.
Kaya nagpasya siyang gumawa ng ilang talisman para kay Harama. Nagsulat siya ng mga pangalan ng kanyang mga paboritong artista sa ilang papel. Biglang nabulunan si Harama sa iniinom niyang tsaa dahil inaasahan niyang may isusulat na sagradong dasal o espesyal na spell si Minato. Ngunit nang makita niyang kumikinang ang sulat kamay nito sa napakalakas na espiritual na enerhiya, agad niya itong tinanggap ng buong kasiyahan. Naglabas siya ng makapal na bungkos ng pera bilang bayad, ngunit tumanggi si Minato dahil pakiramdam niya ay basta lamang siya nagsulat ng kung ano-anong salita sa papel. Hindi naman umatras si Harama at iginiit na tanggapin niya ang pera bilang advance payment. Nang sabihan siya ni Yama na tanggapin ang alok, wala nang nagawa si Minato kundi pumayag. Gayunpaman, pakiramdam niya ay parang niloloko niya si Harama. Kaya bilang dagdag na swerte, gumuhit siya ng pentagram sa kamay nito. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Harama ng tawag mula sa kanyang ahensya at agad siyang umalis upang tumulong sa isang mapanganib na misyon laban sa isang napakalakas na espiritu. Binalaan siya ng kanyang mga kasamahan na hindi niya kayang harapin mag-isa ang ganoong kalakas na kalaban. Habang inaatake siya ng espiritu, nagsimula siyang mataranta. Ngunit biglang nagliwanag ang pentagram sa kanyang kamay at sa isang iglap ay naglaho ang masamang espiritu. Makalipas ang ilang araw, nakaupo si Minato habang kinakalkula ang kanyang kita at gastusin. Matapos ang lahat ng bilang, napagtanto niyang halos wala na siyang pera. Napatingin siya sa kisame na para bang may magbibigay sa kanya ng sagot. Naalala niya ang malaking halagang ibinigay ni Harama, ngunit mabilis din itong naubos. At ang dahilan nito ay walang iba kundi ang kanyang mga bisita at ang walang katapusang paghahanap nila ng masasarap na pagkain. Habang pinagmamasdan niya sina Siri, Toray, at Atsu na masayang kumakain ng cream-filled buns, nagpasalamat ang tatlo sa kanya. Sinabi nilang siguradong mahal ang ganoong klaseng merienda. Ngumiti lamang si Minato at sinabing huwag silang mag-alala dahil gusto niyang pinakamaganda at pinakamataas na kalidad na pagkain ang maibigay niya sa kanyang mga bisita. Samantala, si Yama naman ay abalang kumakain ng mamahaling tradisyonal na Japanese sweets mula sa isang mahigit 200 taong gulang na tindahan. Hindi masabi ni Minato na malapit na siyang maubusan ng pera dahil sa katakawan ng mga ito. Hindi rin siya makabili ng mumurahing pagkain dahil agad silang nadidismaya kapag mababa ang kalidad ng inihahain niya. Habang walang kamalay-malay ang mga ito, patuloy lang silang nag-e-enjoy sa kanilang mga pagkain. Bigla namang may napansin si Yama na misteryosong nilalang sa lawa ng hardin. Kinabukasan, pumunta si Minato sa palengke upang mamili ng mga kailangan sa bahay. Habang naglalakad, napahinto siya sa harap ng isang kafe na naghahanap ng part-time worker. Naisip niya kung dapat ba siyang kumuha ng dagdag na trabaho upang makabili pa ng mas maraming merienda para kay Yama at sa mga tagapaglingkod nito. Ngunit agad niyang napagtanto na kahit magkaroon siya ng part-time job, hindi pa rin sisipat ang kikitain niya para sa kanilang mga luho. Habang nag-iisip, napansin niya ang isang raffle booth sa malapit. Dahil sa kapritsyo, bumili siya ng isang tiket upang subukan ang kanyang swerte. Sa unang bunot pa lamang, napanalunan niya agad ang grand prize na nagkakahalaga ng 100,000 yen. Nagulat ang lahat ng nakakita sa nangyari. Napagtanto naman ni Minato na maaari niyang gamitin ang perang iyon upang bumili ng dekalidad na alak para kay Yama. Dahil dito, dumiretso siya sa isang tradisyonal na tindahan ng alak habang iniisip na sa pagkakataong ito ay bibili siya ng isang tunay na espesyal na regalo. Ngunit pagkapasok pa lamang ni Minato sa tindahan, sinalubong agad siya ng mga empleyado at binudburan ng konfeti. Nagulat siya sa nangyayari. Ipinaliwanag ng mga ito na ika-333 anibersaryo ng kanilang tindahan at siya naman ang ika-333 customer ng araw na iyon. Dahil dito, nanalo siya ng isang espesyal na wine set. Lalong nalito si Minato dahil sunod-sunod ang mga hindi kapani-paniwalang pangyayari. Pagsapit ng uwi niya sa bahay, halos hindi na niya mabitbit ang dami ng mga premyong napanalunan niya dahil sa kanyang pambihirang swerte. Tinanong niya si Yama kung gawa ba iyon ang kapangyarihan nito dahil pakiramdam niya ay imposible ang ganoong klase ng swerte. Ngunit sinabi ni Yama na hindi iyon ang kanyang ginagawa. Sa halip, may kinalaman daw iyon sa isa pang banal na panauhin. Itinuro niya ang isang dambuhalang pagong na may maliit na isla sa likod nito na nakatayo sa ibabaw ng malaking bato sa lawa ng hardin. Ipinaliwanag ni Yama na ang pangalan nito ay Reiki, isa sa 4 na banal na hayop na nagdadala ng swerte. Nagulat si Minato nang malaman na mayroon na naman silang bagong panauhin. Nagtaka siya kung bakit napunta roon ang banal na pagong. Ayon kay Yama, nais daw magpasalamat ni Reiki dahil minsan na itong natulungan ni Minato. Lalong nagtaka si Minato dahil hindi naman niya maalalang nakatulong siya sa kahit anong pagong sa buong buhay niya. Ipinaalala ni Yama ang insidente sa palengke kung saan hindi sinasadyang nalinis ni Minato ang isang masamang espiritu.
Pinaliwanag niyang ang espiritong iyon ang siyang nagkulong kay Reiki noon. Dahil napalaya ito ni Minato, nais nitong suklian ang kabutihang ginawa niya. Dagdag pa ni Yama, ang sunod-sunod na swerteng nararanasan niya ay dulot mismo ng kapangyarihan ni Reiki. Hindi pa rin agad naniwala si Minato. Ngunit eksaktong sandaling iyon, tumawag ang kanyang ina. Halos hindi ito makapagsalita sa sobrang gulat habang sinasabing lumabas na ang resulta ng lottery na sinalihan ni Minato bago siya lumipat. At lumalabas na nanalo siya ng 1,000,000 yen. Doon lamang tuluyang naniwala si Minato na si Reiki nga ang dahilan ng kanyang hindi kapani-paniwalang swerte. Agad siyang lumuhad at nagpasalamat sa banal na nilalang. Sinabi naman ni Yama na nais ni Reiki na manatili sa lawan ng hardin. Tinanong ni Minato si Yama kung ayos lamang iyon dahil ito ang unang nanirahan sa lugar. Sumagot si Yama na hardin iyon ni Minato at siya lamang ang may karapatang magpasya kung sino ang maaaring manatili roon. Wala namang problema kay Minato ang pagtanggap sa Diyos ng swerte. Bilang pag-welcome rito, inilabas niya ang espesyal na alak na napanalunan niya kanina. Pagkakita pa lamang ni Reiki sa bote, bigla itong sumugod at agad na napunta sa tabi ni Minato. Agad siyang nagsali ng alak para rito. Tuwang-tuwa si Reiki habang iniinom ang mamahaling alak. Bilang pasasalamat, binigyan nito si Minato ng ilang espesyal na binhi. Masaya namang tinanggap ni Minato ang regalo at nagpasya siyang itanim agad ang mga ito sa kanyang hardin. Binalaan siya ni Yama na napakalalaki ng tatubong halaman mula sa mga binhing iyon kaya dapat siyang pumili ng maluwag na lugar. Sinunod naman ni Minato ang payo nito. Matapos niyang maitanim ang mga binhi, saka lamang niya naisip magtanong kung anong klaseng halaman ba ang tatubo mula rito. Napatingin si Yama sa kanya na parang hindi makapaniwala. Hindi nito maintindihan kung bakit ngayon lang niya naisip itanong iyon. Nang kulitin niya si Yama para sa sagot, sinabi lamang nitong malalaman din niya kapag tumubo na ang mga halaman. Kinabukasan, naglabas si Minato ng mga merienda para kay Yama nang makarinig siya ng kakaibang boses na nagtatanong kung maaari rin ba silang makahingi. Nang tumingala siya, nakita niya ang dalawang kakaibang nilalang na nakabitin ng pabaligtad sa harap ng kanyang pintuan. Ang isa ay kulay ube at ang isa naman ay kulay pula. Nagulat si Minato sa kanilang hitsura, ngunit pinakalma siya ni Yama at sinabing matagal na niyang kakilala ang dalawang ito. Ipinakilala niya ang kulay pulang nilalang bilang si Raan, ang Diyos ng kulog, at ang kulay ubeng nilalang bilang si Fugen, ang Diyos ng hangin. Nagulat si Minato dahil pamilyar siya sa kanilang mga pangalan mula sa mga alamat at kwentong bayan ng Japan. Hindi siya makapaniwalang ang dalawang mukhang munting nilalang na nasa harapan niya ay mga tanyag na Diyos pala. Kinumpirma naman ni Yama na sila nga ang mga maalamat na Diyos na iyon. Masayang pinatuloy ni Minato ang dalawa at binigyan sila ng cookies bilang pangmeryenda. Ngunit hindi nagtagal ay dumating sina Siri, Toray, at Atsu. Pagkakita nilang kinakain ng dalawang Diyos ang cookies, agad silang nagreklamo dahil para sana sa kanila ang mga iyon. Tumawa lamang sina Raan at Fugen at sinabing huwag silang magalit dahil matagal na silang kaibigan ng kanilang amo. Tinanong ni Yama sina Raan at Fugen kung bakit sila napadpad sa lugar na iyon. Sumagot ang dalawa na marami silang narinig na magaganda tungkol sa lugar at sinabing napaka-komportable raw mamalagi roon, kaya nagpasya silang tingnan ito mismo. At nang makita nila ang paligid, hindi sila nabigo. Maya-maya, napansin nilang umiinom ng alak si Reiki. Nagtanong naman si Minato kung gusto rin ba nilang uminom. Walang pag-aalinlangang tinanggap ng dalawang Diyos ang alok. Matapos maubos ang ilang bote, lubos silang nasiyahan. Bilang pasasalamat sa mga pagkain at inumin, nagpasya si Fugen na bigyan si Minato ng pagkakataong gamitin ang kanyang kapangyarihan. Pumikit ito sandali at pamitik ng mga daliri. Biglang nagsimulang umikot ang malakas na hangin sa paligid ni Minato. Nagulat siya at hindi maintindihan ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Fugen na maaari na niyang gamitin ang kapangyarihan ng hangin. Hinikayat siya nitong subukan agad. Kumuha naman ng isang dahon ng isa sa mga tagapaglingkod ni Yama upang magsilbing target. Sinabihan ng mga Diyos si Minato na isipin lamang na lumilikha siya ng hangin. Sinunod niya ang kanilang payo. Makalipas ang ilang sandali, nakalikha siya ng banayad na ihip ng hangin na sapat upang mapagalaw ang dahon. Tuwang-tuwa si Minato nang matuklasan niyang mayroon na siyang espesyal na kakayahan. Ngunit sinabi ni Fugen at Yama na simula pa lamang iyon at kailangan pa niyang magsanay upang mas lumakas. Masaya namang sumang-ayon si Minato at sinabi niyang gagamitin niya ang bagong kapangyarihan upang magwalis ng mga tuyong dahon sa hardin. Napatingin na lamang ang mga Diyos sa isa't isa dahil hindi nila inaasahan na ganoon niya gagamitin ang kapangyarihan ng hangin. Samantala, si Harama naman ay halos naging alamat na sa hanay ng mga exorcist dahil sa pentagram na iginuhit ni Minato sa kanyang kamay. Ilang araw na siyang hindi naghuhugas ng kamay upang hindi mabura ang simbolo at manatiling aktibo ang kapangyarihan nito.
Hindi pa rin siya makapaniwala kung gaano kalakas si Minato para makalikha ng ganoong klase ng protection. Habang nag-iisip siya tungkol dito, bigla siyang nakarinig ng sigaw mula sa isa pang exorcist. Agad siyang sumugod sa pinanggagalingan ng ingay at nakita ang isang lalaking nakasandal sa pader habang inaatake ng isang nakakatakot na halimaw na espiritu. Galit na sinigawan ng lalaki ang kanyang kapareha at sinabing gawin naman nito ang trabaho nito at tulungan siya. Ngunit sa sobrang takot ng babae, hindi man lamang ito makagalaw. Muling sumalakay ang espiritu sa blondeng exorcist. Inihanda na nito ang sarili sa isang sumpang maaaring kumitil sa kanyang buhay. Ngunit sa tamang sandali, dumating si Harama at ginamit ang talisman ni Minato upang lipulin ang espiritu. Pagkatapos ng misyon, napansin ng blondeng exorcist na si Akijo ang pambihirang kapangyarihan ng talisman. Kaya agad niyang inutusan ng kanyang kapareha na sabihin ang lahat ng nalalaman nito tungkol sa mga papel na biglang nagpataas sa kakayahan ni Harama at ginawa itong pinakamalakas na exorcist sa rehiyon. Sumagot ang babae na ang tanging alam niya ay kamakailan lamang nakuha ni Harama ang mga papel na iyon mula sa isang tao. Dahil sa pagkadismaya, hinablat ni Akijo ang kanyang kwelyo at tinawag siyang walang silbing tamad. Hindi naman nagpadaig ang babae at tinamaan siya sa kanyang kahinaan. Tinanong niya kung naiinggit ba ito kay Harama dahil malinaw namang mas mahusay na exorcist ito kaysa sa kanya. Agad na nainis si Akijo sa sinabi niya. Sinamantala naman ng babae ang pagkakataon upang tumakbo palayo. Naiwang mag-isa si Akijo habang galit na sinusumpang hinding-hindi siya magpapatalo kay Harama. Samantala, sa bahay ni Minato, katatapos lamang ng isang maikling pag-ulan. Napansin ni Minato na walang kahit anong epekto ang ulan sa kanyang hardin. Ipinaliwanag ni Yama na natural lamang iyon dahil isa ng banal na lugar ang hardin at hindi basta-basta maaapektuhan ng mga ordinaryong pangyayari sa kalikasan. Humanga si Minato sa paliwanag na iyon. Ngunit napunta ang kanyang pansin kay Reiki na seryosong nakatingin sa isang maliit na punla sa hardin. Doon niya naalala na iyon ang lugar kung saan niya itinanim ang mga espesyal na binhi noong nakaraang araw. Nagulat siya dahil sa loob lamang ng isang araw ay lumaki na agad ang halaman ng ganoon. Nagtanong siya kung anong klaseng puno iyon. Ipinaliwanag ni Yama na iyon ay isang sagradong puno na tinatawag na Kusnoi tree. Nakakataon ding kapareho nito ang apelyido ng pamilya ni Minato. Dagdag pa ni Yama, isa itong banal na puno na tumutubo sa banal na lupain. Ngunit hindi gaanong interesado si Minato sa mga detalyeng iyon. Ang nasa isip lamang niya ay kailangan ng tubig at sustansya ng mga halaman upang lumaki ng maayos. Kaya agad siyang kumuha ng pandilig at diniligan ng punla kahit katatapos lamang umulan. Kinabukasan, nakatanggap si Minato ng ilang gamit na ipinadala ng kanyang ina. Nang makita ni Yama ang isang hiking jacket, tinanong niya kung balak ba nitong mamundok. Sumagot si Minato na gusto niyang akyatin ang bundok ni Yama at magbigay galang sa dambanang itinayo para rito. Binalaan siya ni Yama na hindi magiging madali ang pag-akyat sa bundok. Ngunit handang-handa na si Minato at kumpleto na ang kanyang kagamitan. Naging emosyonal si Yama nang maalala ang mga panahong maraming tao ang regular na bumibisita sa kanyang dambana. Ngunit sa paglipas ng panahon, wala nang halos umaakyat doon. Sinabi niya kay Minato na sasamahan at gagabayan siya ng kanyang mga tagapaglingkod. Kinabukasan, sinimulan ni Minato ang pag-akyat sa bundok. At tulad ng babala ni Yama, napakahirap nga ng daan. Sumunod siya kina Siri, Toray, at Atsu habang tumatawid sa mga ilog at dumaraan sa mga kuweba hanggang sa marating nila ang isang maliit na kahoy na dambana sa tuktok. Pagdating doon, agad na nagsimulang maglinis si Minato. Tumulong din ang mga tagapaglingkod habang sinasabing tiyak na matutuwa si Yama kapag nakita ang kalagayan ng kanyang dambana. Nang matapos sila, naupo silang magkakasama upang magmeryenda. Ngunit biglang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan ng isang nakakakilabot na sigaw. Agad na lumipad ang mga tagapaglingkod patungo sa pinanggalingan nito at sumunod naman si Minato. Nang makarating sila, nakita nilang nakaharap ang mga ito sa isang maitim na ulap ng enerhiya na unti-unting nag-anyo bilang isang makapangyarihang masamang espiritu. Bigla nitong sinalakay ang isa sa mga tagapaglingkod na agad namang sumilong sa mga bisig ni Minato. Nagulat si Minato nang makita ang espiritu. Tinanong siya ng mga tagapaglingkod kung hindi ba niya nakikitang puno ng masamang enerhiya ang buong lugar. Sumagot naman siya na likas siyang positibong tao kaya mas madalas niyang makita ang mabubuting bagay. Ngunit kung nakikita niya ang espiritong iyon, ibig sabihin ay napakalakas nito. Napailing na lamang ang mga tagapaglingkod sa sagot niya. Tinanong nila kung dala niya ang kanyang notepad dahil yun lamang daw ang kailangan nila upang manalo. Agad na nagsulat si Minato sa kanyang notepad at dahan-daang lumapit sa espiritu. Ngunit halatang natatakot pa rin siyang harapin ito ng direkta. Bigla siyang nakaisip ng paraan.
Pinunit niya ang ilang pahina ng notepad at inihagis ang mga ito sa ere. Pagkatapos ay ginamit niya ang kapangyarihan ng hangin na ipinagkaloob ni Fujian upang paliparin ang mga papel patungo sa espiritu. Isang piraso lamang ng papel ang tumama rito, ngunit sapat na iyon upang tuluyang malinis ang masamang enerhiya. Sa isang iglap, napalaya rin ang banal na nilalang na kinokontrol ng espiritu. Isang gintong liwanag ang bumagsak sa lupa at nag-anyo bilang isang kakaibang nilalang na hindi matukoy ni Minato kung ano talaga. Lumapit siya rito at nagtanong kung ayos lamang ito. Ngunit tila napakahiyain ng nilalang. Agad itong tumakbo palayo at sa isang kisap mata ay nakaakyat na sa ibabaw ng isang talon. Masaya si Minato dahil nakatulong siya sa isang nangangailangan at pagkatapos noon ay umuwi na siya. Kinabukasan, nagpasalamat si Yama sa kanya dahil sa paglilinis ng dambana. Sumagot naman si Minato na wala iyong anuman. Pagkatapos ay tinanong niya si Yama tungkol sa nilalang na kanyang nailigtas sa bundok. Ngunit sinabi lamang ni Yama na malalaman din niya ang sagot sa tamang panahon. Kalaunan, napansin ni Minato na tila tumigil sa paglaki ang sagradong puno na itinanim niya. Nagtaka siya dahil napakabilis nitong lumaki noong mga nakaraang araw. Ipinaliwanag ng mga tagapaglingkod na iba ang paraan ng paglaki ng mga sagradong puno kumpara sa mga ordinaryong halaman kaya hindi siya dapat mag-alala. Habang pinag-iisipan niya yon, lumapit si Reiki at tila may gustong sabihin. Dahil hindi naiintindihan ni Minato ang wika ng banal na pagong, tumingin siya kay Yama para magsalin. Sinabi ni Yama na may bisita siya. Agad na nagtungo si Minato sa harap ng gate at nagulat nang makita ang isang dragon na naghihintay sa kanya. Bagamat nabigla siya, mukhang magalang naman ang nilalang kaya pinatuloy niya ito sa loob. Doon niya nalaman na ang pangalan nito ay Oreo at isa rin ito sa 4 na banal na hayop. Katulad ni Reiki, nagulat si Minato nang marinig yon. Ngunit bago pa siya makapagtanong, lumipad si Oreo patungo sa sagradong puno at nagpakawala ng isang malakas na dagandong. Biglang nagtipon ng mga ulap sa dating maliwanag na kalangitan. Ilang segundo lamang ang lumipas ay bumuhos ang malakas na ulan. Sa harap mismo ng mga mata ni Minato, ang maliit na punla ay mabilis na lumaki hanggang sa maging isang napakalaking puno. Namangha si Minato sa kanyang nasaksihan. Pagkatapos noon, tinanong siya ni Oreo kung maaari rin ba siyang manirahan sa lawan ng hardin. Dahil wala namang tutol si Reiki sa pagkakaroon ng kasama, pumayag si Minato. Bilang pagbati sa bagong panauhin, inilabas niya ang isang imported na alak at masayang sinalubong ang dragon sa kanyang tahanan. Habang masayang nagsasalo-salo ang lahat, ibinunyag ni Yama na minsang sinapian si Reiki ng isang masamang espiritu at si Harama ang nagpalaya rito gamit ang kapangyarihan ng pentagram na iginuhit ni Minato. Kaya pala pumunta si Reiki sa bahay upang magpasalamat. Nagulat si Minato sa nalaman niyang iyon. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng mabuti, tumunog ang doorbell. Nang buksan niya ang pinto, nakita niyang si Harama pala ang bisita. Naparito ito upang humingi ng panibagong batch ng mga talisman. Ibinigay ni Minato ang mga bagong papel na may sulat kamay niya at nagpasalamat din kay Harama dahil tuwing bumibisita ito ay laging may dalang mamahaling matatamis na pagkain. Nagtanong naman si Minato kung naging epektibo ba ang pentagram na iginuhit niya noon. Sumagot si Harama na napakahusay ng naging epekto nito, ngunit sa pagkakataong ito ay nais niyang ibang simbolo naman ang iguhit ni Minato dahil may ibang pamilya na raw ang nag-aangkin ng karapatan sa paggamit ng pentagram. Kaya bilang kapalit, gumuhit si Minato ng simpleng grid pattern sa kamay ni Harama. Matapos makuha ang mga talisman, bumalik si Harama sa kanyang organisasyon at kinausap ang isa niyang kasamahan na lubos niyang pinagkakatiwalaan. Sinabi ng matanda na tunay ngang kahanga-hanga ang kapangyarihan ni Minato. Ngunit binalaan niya si Harama na kailangang manatiling lihim ang lahat dahil malalagay sa panganib ang isang ordinaryong sibilyan kapag nalaman ito ng maling tao. Ang hindi nila alam, kumikilos na pala si Akijo sa likod ng mga eksena. Habang nasa palengke si Minato, lihim itong lumapit at nagdikit ng paper talisman sa kanyang likuran upang masubaybayan ang kanyang kinaroroonan. Lumipas ang ilang araw at abala si Minato sa pagsusulat dahil yun na ang pangunahing pinagkukunan niya ng kita. Sinubukan niya ang iba't ibang klase ng panulat at natuklasang pinakakomportable siya sa brush style pens. Samantala, tahimik lamang na binabantayan ni Yama ang paligid. Napansin nito ang isang paper doll na lumulutang sa labas ng bakuran. Hindi ito makapasok dahil pinoprotektahan ng banal na enerhiya ang buong lugar. Walang kamalay-malay si Minato tungkol dito. Nakalimutan na rin niya ang babalang ibinigay ni Harama ilang araw ang nakalipas. Noon ay binisita siya ni Harama upang magbigay ng paalala. Tinanong siya nito kung may kaina-hinalang taong bumisita sa kanya kamakailan, lalo na ang isang mayabang na lalaki. Sumagot si Minato na wala naman siyang napansing ganoon. Doon ikinwento ni Harama ang tungkol kay Akijo.
na matagal nang naiinggit sa kanya at lalo pang naging agresibo matapos makita ang mga bagong talisman. Ipinaliwanag din niya na gumagamit si Akijo ng mga paper doll upang manmanan ng ibang tao. Ngunit tila nakalimutan na iyon ni Minato. Mabuti na lamang at nakabantay si Yama. Gamit ang kanyang kapangyarihan, agad niyang winasak ang paper doll bago pa ito makakuha ng anumang impormasyon tungkol kay Minato. Nang araw ding iyon, abala si Minato sa pagsusulat ng mga shopping list habang si Yama naman ay nagbabasa ng mga magazine sa tabi niya. Bigla na lamang nainis si Yama nang mabasa na ang isang sikat na tindahan ng matatamis ay balak ng gumamit ng chunky red bean paste sa halip na tradisyonal na smooth red bean paste. Para kay Yama, isa iyong malaking kasalanan. Dahil madalas naman siyang mamili sa tindahang iyon, naisip ni Minato na isama si Yama sa susunod niyang pagpunta roon. Medyo nag-aalala siya dahil baka mapansin ng ibang tao ang Diyos ng bundok na kasama niya. Ngunit sinabi ni Yama na huwag siyang mag-alala dahil napakakaunting tao lamang ang may kakayahang makita siya. Gayunpaman, may ilang tao pa ring nakakaramdam ng kanyang presensya. Habang naglalakad sila, may isang estudyanteng babae na tila may naamoy at napalingon sa direksyon ni Yama. Mayroon ding isang matandang relihiyosang babae na agad nagsimulang magdasal nang maramdaman ang kanyang banal na presensya. Dahil dito, napaisip si Minato na marahil ang mga taong may dalisay na puso ay nakakaramdam ng mga Diyos. Bigla siyang may naisip na ideya. Bago sila dumiretso sa tindahan ng matatamis, pumunta muna siya sa isang pottery shop. Doon ay bumili siya ng isang anti-gong tasa para kay Yama. Para sa kanya, hindi nararapat na ang isang Diyos ay umiinom lamang mula sa ordinaryong mangkok ng aso. Pagkatapos doon, sinabi niyang bibili rin sila ng unan. Kahit ipinagmamalaki ni Yama na isa siyang makapangyarihang Diyos na hindi mahilig sa malalambot na bagay. Agad din itong natuwa nang subukan ng isang malambot na unan. Gayunpaman, wala silang mahanap na sapat ang laki para sa kanya. Kaya nagpa siya si Minato na magpagawa na lamang ng custom-made na unan. Matapos ang lahat ng iyon, sa wakas ay nagtungo sila sa tindahan ng matatamis. Pagdating nila roon, agad napansin ni Minato na mukhang mas malusog ang matandang may-ari ng tindahan. Wala na rin ang mga maitim na bilog sa ilalim ng mga mata nito na dati niyang nakikita. Gustong-gusto ni Yama na sabihan ni Minato ang may-ari ng tindahan na huwag gumamit ng chunky red bean paste. Pero syempre hindi naman pwedeng basta na lang niyang sabihin yon ng walang dahilan. Samantala, nakipagkwentuhan ng matandang tindero at tinanong si Minato kung nakapunta na ba ito sa bundok. Sumagot si Minato na oo. Agad namang lumapit ang matanda at pabulong na nagtanong kung nakita ba niya ang banal na aso na naninirahan doon. Agad na nainis si Yama sa tawag na iyon dahil isa siyang lobo, hindi aso. Ngunit sinabi lamang ni Minato na wala siyang nakitang banal na aso at hinikayat ang matanda na ikwento ang alam nito. Ayon sa matandang tindero, noong bata pa siya at madalas umiyak, minsan siyang naligaw sa bundok. Habang naghahanap ng daan pauwi, nakakita siya ng isang dambana na napapalibutan ng mga kumikislap na liwanag. Maya-maya, isang napakalaking puting aso ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Sa sobrang takot, tumakbo siya ng mabilis, ngunit hindi siya iniwan ng nilalang. Sinundan siya nito at tuwing papunta siya sa maling direksyon, tatahol o uungal ito upang itama ang kanyang daan. Bago pa niya namalayan, nakabalik na siya sa pangunahing kalsada. Naniniwala ang matanda na ang banal na aso ang nagligtas sa kanya at naghatid pauwi. Simula noon, paminsan-minsan siyang nag-iiwan ng mga merienda sa bundok bilang pasasalamat. Habang nagpapatuloy ang kwento, sinabi pa ng matanda na marahil ay espiritu lamang iyon ng isang dating guide dog. Halos sumabog sa inis si Yama nang marinig yon, ngunit pinigilan niya ang sarili at nanatiling tahimik. Pagkatapos ng kanilang pamimili, umalis na sina Minato at Yama. Habang naglalakad pa uwi, napansin ni Minato na mukhang mas malusog na ang matandang tindero kumpara noon. Ipinaliwanag ni Yama na may malubhang karamdaman ang matanda na unti-unting kumakain sa kanyang buhay. Kahit isa siyang Diyos, hindi niya kayang gamutin ang sakit na iyon. Ngunit ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang manatiling masigla at masaya ang matanda hanggat maaari. Sa ganoong paraan, magkakaroon ito ng sapat na panahon upang maipamana ng maayos ang tindahan sa susunod na henerasyon. Pagbalik nila sa bahay, nagsabit si Minato ng wind chime ayon sa kahilingan ni Yama at pagkatapos ay naligo na siya. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Akijo sa bahay matapos sundan ang mga paper doll na ipinadala niya. Kasama niya ang kanyang kaparehang si Hai. Habang papalapit sila, tinanong ni Hai kung ano ba talaga ang plano niya kapag nakaharap na nila si Minato. Mayabang na sumagot si Akijo na bibilhin niya ang lahat ng talisman ni Minato o kaya naman ay pipilitin niya itong gumawa ng mga talisman para sa kanya lamang. Napaisip si Hai dahil masyadong mahinahon ang planong iyon kumpara sa karaniwan nitong ugali.
Maya-maya narinig niya ang tunog ng wind chime at napansin ang mahiwagang liwanag sa paligid ng bahay ni Minato. Pakiramdam niya ay may kakaiba sa lugar na iyon. Samantala, pinindot ni Akijo ang doorbell. Nang walang sumasagot, paulit-ulit niya itong pinindot ng may halong galit. Maya-maya ay sinimulan niyang kalampagin ang pinto habang pasigan na hinihinging palabasin si Minato dahil sinadya pa raw niyang pumunta roon. Sa sobrang inis, sinubukan pa niyang sipin ang gate. Alam ni Hai na delikado ang ginagawa nito at gusto sana niya itong pigilan. Ngunit sa huli, natakpan lamang niya ang kanyang mga mata at wala ring nagawa. Nang sipin ni Akijo ang gate, bigla siyang nawala bago pa man tumama ang kanyang paa rito. Sa isang iglap, napunta siya sa isang nakakatakot na kagubatang kulay pula ang paligid. Sa harap niya ay nakatayo ang dambana ni Yama. Napalingon-lingon siya habang pilit inuunawa kung paano siya napunta roon gayong nasa harap lang siya ng bahay ilang segundo ang nakalipas. Nagsimula siyang mataranta nang mapansing wala si Hai sa paligid. Lalo pang nakadagdag sa kanyang takot ang nakakatakot na kapaligiran ng pulang kagubatan. Habang tumatakbo siya upang makatakas, biglang umangat ang isang ugat ng puno mula sa lupa at natisod siya rito. Bumagsak siya at malakas na nauntog sa isang bato. Dahan-daang damaloy ang dugo mula sa kanyang ulo habang nawawalan siya ng malay. Ngunit nang magising siya, nasa harap na naman siya ng dambana. Mas lalo siyang nagulat nang makita sa kanyang relo na wala pang kahit isang segundo ang lumipas. Hindi niya maintindihan ang nangyayari at unti-unti niyang napagtanto na nasa napakasamang sitwasyon siya. Ang una niyang ginawa ay sisihin si Harama sa lahat ng ito. Sa sobrang galit, sinipa niya ang dambana at muling naghanap ng paraan upang makatakas. Ngunit ang tanging natagpuan niya ay isang malalim na hukay na kanyang kinahulugan. Muli niyang naranasan ang kamatayan. At tulad ng nangyari kanina, sa susunod na sandali ay nagising na naman siya sa harap ng dambana ni Yama. Habang pilit na tumatakas si Akijo, lalo lamang siyang napapahamak. Sa bawat pagtatangka niyang makaalis sa nakakatakot na pulang kagubatan, iba't ibang kakilakilabot na kamatayan ang kanyang nararanasan. Ngunit sa tuwing mamamatay siya, muli siyang nagigising sa harap ng dambana ni Yama na parang walang nangyari. Sa huli, tuluyan na siyang nawala ng pag-asa at tumigil sa pagtakas. Doon niya napagtanto na marahil ay kailangan niyang humingi ng tawad sa may-ari ng dambanang paulit-ulit niyang binabalikan. Lumuhad siya at nagmakaawa. Humingi siya ng tawad sa lahat ng kanyang ginawa at nakiusap na pauwiin na siya. Biglang tumunog ang kampana ng dambana. Sa susunod na sandali, bumalik siya sa harap ng bahay ni Minato. Napaluhod siya sa lupa sa sobrang pagkabigla habang sinusubukang intindihin ang biglang pagbabago ng paligid. Agad niyang tinanong si Hai kung ilang araw na siyang nawawala. Ngunit nagtatakang sumagot ang babae at tinanong kung nababaliw na ba siya dahil kaka-rating pa lamang nila roon. Mas lalo pang natakot si Akijo nang marinig yon. Para sa kanya, mas nakakatakot pa yon kaysa sa ilang araw na pagkakulong sa kakaibang dimensyon. Dahil sa sobrang sindak, tumakbo siya palayo habang pasigaw. Samantala, katatapos lamang maligo ni Minato. Tinanong niya si Yama kung may nag-doorbell ba habang nasa banyo siya. Sumagot si Yama na wala naman siyang napansing tao. Dahil doon, hindi na ito pinansin ni Minato at nagpahinga na lamang. Habang nagre-relax matapos ang mainit na palaigo, naalala niya kung gaano niya namimiss ang mga hot spring sa kanilang tahanan. Nang marinig yon, may naisip na ideya si Yama. Kinaumagahan, paggising ni Minato ay may naamoy siyang amoy asupre sa hangin. Nang lumabas siya ng bahay, nagulat siya sa kanyang nakita. May sarili ng hot spring sa gitna ng kanyang hardin at si Yama ay kasalukuyang nakababad doon. Agad siyang inanyayahan ng Diyos na sumama. Walang pag-aatubiling tinanggap ni Minato ang alok. Habang magkasama silang nakababad sa mainit na tubig, ipinaliwanag ni Yama na nagtulungan sila ni Reiki at Oryo noong nakaraang gabi upang likhain ang hot spring. Dahil dito, siguradong pagod na pagod ang dalawa. Matapos maligo, nagpapahinga si Minato nang biglang dumating ang isa sa mga tagapaglingkod ni Yama at sinabing may kakaibang bisita silang dumating. Dumating din si Oryo at sinabi nitong kaibigan niya ang bisita. Dahil dito, lumabas si Minato upang salubungin ito. Pagdating niya sa gate, nagulat siya dahil wala naman siyang nakitang tao. Ngunit maya-maya ay napansin niya ang mahiyaing nilalang na minsan niyang nailigtas sa bundok. Nang makita si Minato, agad itong nagtago. Lumapit naman ang isa sa mga tagapaglingkod upang kausapin ito at magsilbing tagapagsalin. Ayon sa nilalang, nais nitong humingi ng pahintulot na makapasok sa bahay. Agad naman itong pinayagan ni Minato. Ang pangalan ng mahiwagang nilalang ay Kiron. Sa tulong ng tagapagsalin, ipinaabot nito ang kanyang pasasalamat dahil iniligtas siya ni Minato sa bundok. Mahaba itong nagkwento at halos ilang oras silang nag-usap.
Sa dulo ng kanilang pag-uusap, biglang sinabi ni Kiran na bilang gantimpala sa pagliligtas sa kanyang buhay, gagawin niya si Minato na hari ng kalahati ng mundo. Nabigla si Minato sa narinig. Agad niyang sinabi na wala siyang balak mamuno sa kalahati ng mundo at hindi siya interesado sa ganoong kapangyarihan. Nagulat naman si Kiran dahil akala niya ay lahat ng tao ay naghahangad ng higit na kapangyarihan. Sa tamang pagkakataon, dumating si Naraan at Fujan at ipinaliwanag kay Kiran na ibang klase si Minato kumpara sa karamihan ng tao. Nagpasalamat naman si Minato sa dalawang Diyos dahil pinahintulutan niya silang gamitin ang kanyang hot spring. Napansin din niyang mas malaki na sila kaysa dati. Ipinaliwanag ni Naraan at Fujan na unti-unti silang bumabalik sa kanilang tunay na anyo dahil kinikilala at nirerespeto sila ni Minato. Pagkatapos nito, naglabas si Fujan ng napakalaking tuna mula sa kanyang bag at gamit ang kapangyarihan nito ay mabilis niyang hiniwa ang isda sa napakagagandang piraso. Samantala, maingat namang kinolekta ni Raan ang mga hiwa. Labis na humanga sina Siri, Toray, at Atsu sa ipinakita nilang kakayahan. Dahil dito, tinanong nila si Minato kung kaya rin ba niyang gawin yon. Napakamot na lamang siya sa ulo at alang-alang sinabing baka magawa rin niya yon balang araw. Natuwa si Fujan at nagpas siyang subukan kung gaano nakalakas ang kontrol ni Minato sa kapangyarihan ng hangin. Una, pinasubukan niya itong gamitin ng hangin upang paglaruan at sukleyan ang balahibo ni Yama. Sa simula ay maayos naman ang lahat, ngunit kalaunan ay nawalan ng kontrol si Minato at napabahing si Yama. Sa kabila nito, sinabi ng Diyos na ituloy lamang niya dahil parang masahe rin ang pakiramdam nito. Napansin ni Fujan na tila pinipigilan ni Minato ang buong lakas ng kanyang kapangyarihan dahil natatakot siyang makasakit ng ibang tao. Habang pinag-uusapan nila yon, nakatanggap si Minato ng mensahe mula sa kanyang ina. Ayon sa mensahe, nasira ang lahat ng kanilang nameplate sa bahay at kailangan nila agad ng mga kapalit. Agad na nagsimulang gumawa si Minato ng mga bagong nameplate para sa kanilang bahay. Habang nagtatrabaho, napaisip siya at tinanong si Yama kung hindi ba nakapagtataka na madalas masira ang mga nameplate sa kanilang tahanan. Tinanong naman siya ni Yama kung may hindi tao na naninirahan sa bahay nila. Doon naalala ni Minato ang maliit na espiritong babae na matagal nang nakatira roon. Ipinaliwanag ni Yama na malamang ay sinisira ng espiritu ang mga nameplate bilang paraan upang ipaalam na ubos na ang espiritual na kapangyarihan ng mga ito. Naniniwala si Minato na tama ang paliwanag na iyon kaya nagpasya siyang agad gumawa ng mga kapalit. Tinanong niya si Yama kung posible bang gumawa siya ng mas mahusay kaysa sa mga dati niyang ginawa. Sumagot si Yama na posible iyon, ngunit kailangan muna niyang paunlarin ang kanyang kakayahan. Ayon dito, kung gusto niyang makalikha ng mas makapangyarihang mga nameplate, kailangan muna niyang sanayin ng husto ang kanyang kontrol sa kapangyarihan ng hangin. Nang tanungin ni Minato kung paano niya iyon gagawin, sinabi ni Yama na may lugar siyang gustong ipakita kung saan maaari siyang magsanay ng walang anumang pag-aalala. Dinala siya nito sa likurang pinto ng bahay. Nang buksan ni Minato ang pinto, bumungad sa kanya ang nakakasilaw na liwanag. Pagdaan niya rito, natagpuan niya ang sarili sa loob ng isang kagubatan na konektado sa isang banal na dimensyon. Labis siyang namangha sa kanyang nakita. Ipinaliwanag ni Yama na isa itong sagradong lugar na nilikha ng kanyang mga tagapaglingkod at dito maaaring ilabas ni Minato ang buong lakas ng kanyang kapangyarihan. Nag-alala si Minato na baka masira niya ang mga puno sa paligid, ngunit sinabi ni Yama na hindi naman tunay ang mga iyon. Katulad lamang daw ng isang ilusyon ng buong lugar. Nang marinig iyon, gamaan ang loob ni Minato at naghanda siyang gamitin ang kanyang buong lakas. Samantala, dumalaw naman si Kiran sa bahay. Ngunit nang mapansing wala si Minato, nagpa siya itong mag-iwan na lamang ng regalo. Ang napili niyang regalo ay isang durian. Sa tingin niya ay isa itong napakasarap na prutas. Ngunit nang iwan niya ito sa bakuran at umalis, agad na lumabas sina Reiki at Oreo mula sa lawa. Nang maamoy nila ang matapang na amoy ng durian, agad nila itong sinipa palayo. Nagulat si Kiran at agad bumalik upang tanungin kung ano ang ginagawa nila. Sumagot ang dalawang banal na hayop na hindi dapat mag-iwan ng mabahong bagay sa bahay ng ibang tao lalo na kapag wala ang may-ari. Tumutol naman si Kiran at sinabing masarap ang durian at hindi nila dapat ito husgahan dahil lamang sa amoy nito. Habang nangyayari yon, nasa loob naman si Minato ng sagradong kagubatan at buong lakas niyang ginagamit ang kanyang kapangyarihan. Lumilikha siya ng malalakas na bugso ng hangin na nagpapayanig sa buong paligid. Ngunit dahil hindi pa siya sanay, mabilis siyang napagod at nawala ng malay. Agad siyang dinala ni Yama pabalik sa bahay upang makapagpahinga. Nang magising siya, napagtanto niyang kailangan pa niyang magsanay ng mas mabuti kung gusto niyang maging mas malakas. Kaya araw-araw siyang bumalik sa sagradong kagubatan upang sanayin ang kanyang kapangyarihan habang patuloy ring gumagawa ng mga bagong nameplate para sa kanilang bahay.
Napansin ni Yama na mas marami ng espiritual na enerhiya ang taglay ng mga bagong gawa ni Minato kumpara dati. Makalipas ang ilang araw, malaki na ang naging pag-unlad ni Minato sa paggamit ng kapangyarihan ni Fugen. Kaya na niyang kontrolin ang hangin upang bumuo ng maliit na aipo-aipo na nagtitipon ng mga tuyong dahon sa isang lugar. Masaya siya dahil sa wakas ay may praktikal ng gamit ang kanyang kakayahan sa pang-araw-araw na buhay. Kahit si Yama ay humanga sa laki ng kanyang ipinagbago. Gayunpaman, nanatiling mapagkumbaba si Minato at sinabing napakalayo pa rin niya sa antas ni Fugen. Ngunit eksaktong sandaling iyon, dumating mismo ang Diyos ng Hangin. Sinabi ni Fugen na hindi dapat maliitin ni Minato ang sarili niya. Ayon dito, kung magpapatuloy siya sa pagsasanay, darating ang araw na kaya niyang hatiin sa dalawa ang bahay ng kanyang mga kalaban gamit ang kapangyarihan ng hangin. Napakamot na lamang si Minato at alang-inang ngumiti habang sinasabing naniniwala siya sa mapayapang paraan ng paglutas ng problema. Sumingit naman si Raan at sinabing maaari naman niyang subukang pakuryentehin ang kanyang mga kalaban bago tuluyang isuko ang karahasan. Ngunit agad ding tumanggi si Minato at sinabing wala talagang pangangailangan para doon. Maya-maya, napansin niyang wala sina Siri, Toray, at Atsu sa paligid. Kaya tinanong niya si Yama kung nasaan ang mga ito. Ipinaliwanag ni Yama na nagsasanay rin ng tatlong tagapaglingkod dahil marami pa silang kailangang pagbutihin. Ayon dito, kasalukuyan silang nagme-meditate sa loob ng sagradong kagubatan. Dahil noong huli nilang nakaharap ang masamang espiritu sa bundok, wala silang nagawa upang labanan ito. Natuwa si Minato nang marinig iyon at umaasang seryoso ang tatlo sa kanilang pagsasanay. Ngunit ang hindi niya alam, ang sinasabing meditation session ng tatlong tagapaglingkod ay nauwi na pala sa isang mahimbing na sabayang tulog. Pagkatapos noon, nag-ihaw si Minato ng mga kamote gamit ang bante ng tuyong dahon bilang panggatong. Talagang nagustuhan iyon ni Yama at Oreo at masaya silang nagmeryenda. Si Reiki naman ay mas piniling uminom ng alak kaysa kumain. Samantala, ipinagyabang ni Raan at Fugen na mas masarap silang mag-ihaw ng kamote kaysa kay Minato. Naging interesado si Minato at tinanong kung paano nila iyon gagawin. Bilang sagot, agad silang nagpakitang gilas. Pinalutang ni Fugen sa ere ang mga kamote habang pinadalhan naman ni Raan ng malakas na kuryente ang mga ito. Ngunit sa halip na malutong na pagkakaihaw, tuluyan lamang nilang nasunog ang mga kamote. Napailing na lang si Minato sa pagkadismaya. Habang tinitingnan niya ang sunog na pagkain, may biglang tumama sa kanyang paa. Nang yumuko siya, nakita niya ang ilang kakaibang prutas mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa di kalayuan ay namataan niya si Kira na nagtatago sa mga palumpong. Tinanong niya ito kung kagagaling lang ba nito sa paglalakbay sa iba't ibang bansa. Nagpasalamat siya sa mga prutas na dala nito at inalok pa ng ilan sa mga nasunog na kamote. Ngunit tila natakot si Kiran. Sa isip nito, mahilig ang mga tao na magsunog ng kung ano-ano at baka siya na ang susunod na ihawin ni Minato. Dahil doon, lalo itong nagtago sa likod ng mga palumpong. Napabuntong hininga si Minato at nagtaka kung kailan kaya magiging komportable si Kiran sa kanyang presensya. Sinabi naman ni Yama na kung gusto niyang mapalapit dito, dapat niya itong alukin ng beer dahil iyon ang paborito nito. Agad namang isinulat ni Minato ang ideyang iyon para hindi makalimutan. Eksakto namang tumunog ang doorbell. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Harama na mukhang pagod na pagod. Halos bumagsak ito sa kanyang balikat sa sobrang pagkapuyat at pagod. Agad niya itong pinapasok sa bahay at binigyan ng tubig habang nagtatanong kung may problema ba. Humingi ng paumanhin si Harama dahil nag-aalala siya at pagkatapos ay napansin niyang mas malakas ang espiritual na presyon sa bahay kaysa dati. Siyempre, hindi naman masabi ni Minato na napapalibutan siya ng mga Diyos at banal na nilalang. Kaya sa halip, tinanong niya kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Harama na kailangan niya ang tulong ni Minato sa isang napakalakas na masamang espiritu. Ayon sa kanya, kahit pagsamahin pa ang kapangyarihan ng lahat ng exorcist sa kanilang organisasyon ay hindi nila ito matalo. Ikinwento niya na ilang linggo na ang nakalipas nang dalhin sa isang templo ang isang isinumpang manika upang linisin ang espiritong nananahan dito. Ngunit nabigo sila. Sa halip, lalo pang lumakas ang espiritu hanggang sa tuluyang masakop ang buong templo. Sa kasalukuyan, napakakapal na ng masamang enerhiya sa paligid ng lugar kaya hindi man lang ito malapitan ng mga exorcist. Iminungkahi ni Minato na maaari naman siyang gumawa ng panibagong mga papel na may sulat kamay niya upang makatulong. Ngunit sinabi ni Harama na mas komplikado ang sitwasyon kaysa roon. Ang problema ay nasa loob na ng hiwalay na dimensyon ng isinumpang templo at wala silang paraan upang makapasok doon. Gayunpaman, naniniwala siyang hindi ordinaryong tao si Minato dahil nakatira ito sa isang sagradong lugar. Alam din niyang nakakakita at nakikipag-usap ito sa mga Diyos at banal na espiritu. Nagulat si Minato nang marinig yon.
Ngunit mas lalong nainis si Yama. Para sa kanya, parang ginagamit lamang ni Harama ang kapangyarihan ni Minato para sa sariling misyon nito. Sa sobrang galit, umungal si Yama ng napakalakas. Kahit hindi siya nakikita ni Harama, naramdaman nito ang nakakatakot na presensya ng Diyos at halos mawalan ito ng kontrol sa sarili sa takot. Mabuti na lamang at agad na umawat ang mga tagapaglingkod ni Yama at napakalma siya. Dahil sa nangyari, napagpasyahan ni Minato na itigil na ang pagtatago ng katotohanang nakikipag-usap siya sa mga Diyos. Tinanong niya si Yama kung maaari silang tulungang makapasok sa hiwalay na dimensyon. Sumang-ayon naman ang Diyos ngunit may isang kondisyon. Gusto muna nitong makatanggap ng mamahaling tradisyonal na matatamis. Hindi naman nabigo si Harama at agad bumili ng pinakamagagandang matatamis na kaya niyang mahanap. Sapat na iyon upang mapalambot ang puso ni Yama. Matapos makuha ang gusto niya, sinabi ni Yama kay Minato na maghanda na para sa paglalakbay sa ibang dimensyon. Gayunpaman, nilinaw niyang hindi siya sasama. Sa halip, ang kanyang tatlong tagapaglingkod ang magiging gabay ni Minato at ito rin ang pagkakataon upang maipakita nila ang resulta ng kanilang pagsasanay. Excited naman sina Siri, Toray, at Atsu na patunayan ang kanilang kakayahan. Naghanda si Minato ng isang papel na may espesyal niyang sulat kamay upang gamitin laban sa masamang espiritu. Pagkatapos ay ipinagkatiwala niya ang bahay kina Yama at sa iba pang banal na nilalang. Ngunit hindi niya napansin na may isang dahon mula sa sagradong puno ng Kusunoki na dumaikit sa kanyang hoodie. Kasama ang tatlong tagapaglingkod, nagtungo si Minato sa lungsod kung saan naghihintay ang mga exorcist at ang pasukan patungo sa mahiwagang dimensyon. Sinundan ni Minato ang mapa papunta sa himpilan ng mga exorcist. Ngunit habang nasa daan, natukso sina Siri, Toray, at Atsu nang makakita sila ng bagong lutong apple pie. Dahil ayaw niyang mabitin ng tatlo, ipinagpaliban muna ni Minato ang misyon at nilibre sila ng merienda. Habang masayang kumakain ng mga ito, biglang dumating ang isang grupo ng mga uwak at nagsimulang magsigawan sa kanilang harapan. Agad na naunawaan ni Minato na sinusubukan silang gabayan ng mga ibon. Kaya matapos ubusin ang kanilang pagkain, sinundan nila ang mga uwak hanggang sa marating nila ang isang abandonadong lugar kung saan matatagpuan ang sinumpang templo. Napakakapal ng masamang enerhiya sa paligid na kahit si Minato ay malinaw na itong nakikita. Nagbabala agad ang tatlong tagapaglingkod na maging maingat siya. Tinawagan ni Minato si Harama upang ipaalam na nasa harap na siya ng templo. Sumagot naman si Harama na nasa likurang bahagi siya kasama ang iba pang exorcist. Maya-maya naghagis ang kasama ni Harama ng malalakas na talisman patungo sa makapal na masamang enerhiya upang mabawasan ito. Ngunit pagdikit pa lamang ng mga iyon sa aura ay tila nilamon na agad ang mga ito at walang naging epekto. Binalaan ni Harama si Minato na huwag ipilit ang sarili. Kapag naramdaman niyang nasa panganib ang kanyang buhay, dapat siyang umatras agad dahil hindi naman niya obligasyong akuin ang laban na iyon. Ngunit determinado si Minato at sinabing gagawin niya ang kanyang makakaya. Lumapit siya sa pinto ng templo at sinubukang buksan ito. Pagkahawak pa lamang niya ay nakuryente siya ng isang malakas na puwersa at napaatras. Agad namang tumulong sina Siri, Toray, at Atsu. Pinakawalan nila ang kanilang banal na enerhiya at sama-samang itinulak ang pinto hanggang sa bumukas ito. Sa likod nito ay isang hiwalay na dimensyong puno ng puot at masamang enerhiya. Walang pag-aatubiling pumasok si Minato. Sa loob ay bumungad sa kanya ang isang nakakatakot na templo. Ipinaliwanag ng mga tagapaglingkod na nasa loob nito ang pinagmumulan ng lahat ng katiwalian at kasamaan sa lugar. Bigla namang sumugod ang isang grupo ng masasamang espiritu. Mabilis na kumuha si Minato ng papel na may sulat kamay niya at ginamit ang kapangyarihan ng hangin upang ipadala ito sa mga kalaban. Sa isang iglap ay naglaho ang mga espiritu. Kasabay nito, bumagsak sa lupa ang mga manikang kanilang sinasapian. Nang makita yon, nagpasya sina Siri, Toray, at Atsu na hindi nila maaaring ipaubaya kay Minato ang lahat ng laban. Kaya nang dumating ang susunod na bugso ng mga espiritu, sila naman ang sumugod at matagumpay na napigilan ng mga ito. Isa sa kanila ang sobrang na-excite sa laban at hindi nakinig sa babala ng kanyang mga kasama na manatiling alerto. Dahil dito, isang manikang hindi pa ganap na nalilinis ang biglang umatake sa kanya. Mabuti na lamang at mabilis na kumilos ang dalawa niyang kasama. Hinailan nila ang buhok ng manika at napalaya ang kanilang kaibigan bago pa ito tuluyang mas APN. Natuwa si Minato nang makitang ligtas silang lahat. Ngunit hindi pa pala tapos ang laban. Biglang lumitaw ang pinuno ng mga masasamang espiritu. Agad nilang naramdaman kung gaano ito kalakas. Pagkatapos ay lumipad ito sa himpapawid at nagpakawala ng nakabibinging sigaw. Ayaw ng patagilan ni Minato ang laban kaya naghagis siya ng maraming papel na may sulat kamay niya sa ere at ginamit ang kanyang kapangyarihan sa hangin upang aipatama ang mga ito sa kalaban.
Ngunit naramdaman ng masamang espiritu ang panganib. Ginamit nito ang mahahabang hibla ng buhok nito upang wasakin ang mga papel at sabay na itaboy sina Siri, Toray, at Atsu. Nag-alala si Minato para sa kanilang kalagayan. Ngunit bago pa siya makakilos, mabilis siyang sinunggaban ng espiritu. Binalot siya ng napakahabang buhok nito hanggang sa tuluyan siyang maipit. Habang papahigpit ang pagkakakulong sa kanya, natakot si Minato na baka madurad siya ng buhay. Sa oras ng kanyang matinding pangangailangan, tinawag niya si Yama. Kahit nasa ibang dimensyon ito, narinig ng Diyos ang kanyang panawagan. Maya-maya, lumapit sina Siri, Toray, at Atsu kay Minato at sinabing huwag siyang mag-alala dahil ililigtas nila siya. Pinadaloy nila sa kanilang mga katawan ang kapangyarihan ni Yama at pinakawalan ng malakas nitong alulong. Tumama ang banal na puwersa sa masamang espiritu at nagdulot ng matinding pinsala rito. Dahil dito, hindi na ito makagalaw. Nakalaya si Minato at hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang sumulat ng direkta sa manikang pinagmumula ng sumpa. Sa sandaling iyon, lumabas ang masamang espiritu mula rito at tumakas palayo. Akala ni Minato ay tapos na ang lahat. Ngunit sinabi ng tatlong tagapaglingkod na napakarami pa ring natitirang masamang enerhiya sa loob ng templo. Kaya pumasok sila sa pinakaloob na bahagi ng gusali. Doon ay natagpuan nila ang isang kumikislap na orb na nakabalot sa makapal na masamang enerhiya. Ipinaliwanag ng mga tagapaglingkod na isa itong Diyos ng bundok na kinain ng kasamaan at matinding paghihirap ang dinaranas nito. Kapag nalinis nila ito, tuluyan nang mawawala ang problema sa lugar. Agad namang kumilos si Minato. Kinapa niya ang kanyang mga bulsa upang kumuha ng mga natitirang talisman. Ngunit wala na pala siyang natitira. Mabuti na lamang at dala pa rin niya ang kanyang notepad. Gumawa siya ng mahigit 100 talisman para linisin ang espiritu ng Diyos ng bundok. Pero isa-isang naglaho ang mga sulat at walang naging epekto ang mga ito. Biglang nagsimulang manginig ang templo habang unti-unting gumuho ang alternatibong dimensyon. Sa gitna ng kaguluhan, isa sa maliliit na espiritu ang napadpad sa loob ng hoodie ni Minato. Doon nito nakita ang isang dahon at agad na sinabi kay Minato na maaari niya itong gamitin. Napagtanto ni Minato na iyon ay dahon mula sa sagradong camphor tree at malamang na mas makapangyarihan ito kaysa sa anumang nagamit niya dati. Agad siyang nagsimulang magsulat dito. Kahit halos ubos na ang kanyang espiritual na enerhiya, isinulat niya ang kanilang apelyido sa dahon at ginamit ang kapangyarihan nito laban sa nahawa ang Diyos ng bundok. Sa kabutihang palad, sapat iyon upang mapaliyas ang masamang enerhiyang kumokontrol dito. Muling naging malaya ang Diyos ng bundok at nakuha ni Minato ang orb. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nagsimulang tuluyang gumuho ang alternatibong dimensyon. Mabilis niyang isinilid ang orb sa kanyang bag at tumakbo palabas. Pero mukhang wala ng sapat na oras para makatakas. Nataranta ang mga espiritu at sinabing maglalaho sila kapag hindi sila nakalabas sa dimensyong iyon sa oras. Nagsimulang mabasag ang buong mundo sa paligid nila at biglang may isang napakalaking puno na bumagsak papunta sa kanila. Natarante si Minato nang makita ito. Ngunit bigla na lamang nahati sa dalawa ang puno. Pati na rin ang bahay sa harapan nila. Kasabay nito, nahulog siya sa isang malaking bitak sa lupa. Pagmulat niya ng mga mata, nagulat si Minato nang makitang nasa normal na mundo na ulit siya sa harap ng wasak na templo. Hindi niya maintindihan kung paano siya nakabalik. Doon dumating sina Rain at Fujian at sinabi sa kanya na kung mas malakas pa siya, kaya rin sana niyang gawin ang ginawa nila dahil hinati lang nila sa dalawa ang bahay ng kanilang kalaban. Nagpasalamat si Minato sa pagliligtas nila sa kanya bago siya umuwi. Kinabukasan, bumisita si Harama para magpasalamat sa pagtulong ni Minato. May dala pa siyang isang malaking bag ng matatamis bilang regalo. Inaya siya ni Minato sa barbecue party pero mabilis siyang tumanggi dahil may trauma pa rin siya sa sobrang galit ni Yama noong huling pagkakataon. Pumasok si Minato sa loob ng bahay kung saan masayang nagba-barbecue ang lahat habang si Yama naman ay abala sa pagkain ng matatamis. Nang sabihin ni Minato na may dalang mga pasalubong si Harama, agad na na-excite ang lahat at mas piniling tikman ang mga iyon. Samantala, sina Reiki at Oreo ay abala sa pag-inom habang sina Rain at Fujian naman ay nagpapahinga sa hot spring. Nagdala si Minato ng malamig na alak para mas lalo nilang ma-enjoy ang paliguan habang si Kiran naman ay tahimik na nanunood mula sa malayo. Napansin siya ni Minato at sinabi na may beer din para sa kanya. Dahil doon, sa wakas ay nagkalakas loob si Kiran. Bilang regalo, gamulong siya ng isang durian papunta kay Minato. Napulot naman ito ni Minato dahil gusto niyang makita ito ng malapitan. Pero eksaktong sandaling iyon, dumating si Reiki at sinipa ang durian ng buong lakas. Nasaktan si Kiran sa ginawa nito. Sinabihan siya ni Reiki na ilang beses na niyang sinabi na huwag magdala ng ganoong klaseng basura sa loob ng banal na lugar. Galit na sumigaw si Kiran na durian iyon at agad niya itong sinipa pabalik.
Muling sinipa ni Reiki ang durian. Pero eksperto rin si Kiran sa volleyball kaya mabilis niya itong naibalik. Biglang sumali si Oreo sa laban at sinuntok ang durian palayo. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas ay nagsimula siyang magreklamo dahil mangangamoy durian na raw ang kanyang mga kamay. Napatawa si Manato sa kanilang kalokohan. Pagkatapos, napansin niyang dahan-daang nalalaglag ang mga dahon ng camphor tree. Tahimik niya itong pinasalamatan sa pagtulong sa kanya noong desperadong sitwasyon sa templo. Ngunit biglang tinawag siya ng mga espiritu. Kumikinang ang orb. Ilang sandali pa, nagbago ito ng anyo at naging isang munting sisiw. Ipinaliwanag ni Yama na ito ang huli sa 4 na sagradong hayop, ang phoenix. Masayang-masaya si Manato nang makita ito at agad niya itong tinanggap sa kanilang tahanan. Masaya rin ang phoenix na manatili roon. Makalipas ang ilang araw, nagdala si Manato ng espesyal na fusion dessert para kay Yama. Ngunit matapos tikman ng kombinasyon ng strawberry at red bean paste, bigla na lamang itong nagsimulang magsalita ng Ingles. Nagpasalamat si Manato sa gumawa ng dessert na nagpasaya ng husto sa Diyos ng bundok. Ngunit napunta agad ang atensyon niya sa phoenix na tila naging hari na ng lahat ng ibon. Hiniling niya kay Yama na isalin kung ano ang pinag-uusapan ng mga ibon. Ipinaliwanag naman ng Diyos na lobo na tinuturuan ng phoenix ang mga ibon kung paano hamunin ng maayos. Ang kulay rosas na pinsa ng Duolingo Owl ay nagbibigay ng detalyadong leksyon tungkol sa pagkontrol ng tono at lakas ng boses. Nakapagtataka, pero may ilang ibon na nakasunod sa kanyang mga tagubilin at nakapaglabas ng desenteng huni. Ngunit ang huling ibon ay palpak na palpak kaya halos mabaliw ang phoenix sa inis. Natuwa si Manato sa buong pangyayari dahil hindi naman niya naiintindihan ang wika ng mga ibon. Tahimik niyang inenjoy ang payapang tagsibol sa kanyang hardin habang nagpapahinga ang mga Diyos sa paligid niya na walang kamalay-malay na may butas na nabubuo sa espasyo at panahon sa itaas ng bayan. Samantala, hindi masaya si Harama sa pagdating ng tagsibol dahil kasabay nito ang pagdami ng maliliit na masasamang espiritu na kailangang paalisin. Kasama ang kanyang partner, nagpatawag sila ng isang piteng at isang penguin na kumakain ng masasamang espiritu. Ngunit matapos nilang tapusin ang isang trabaho, agad namang nakatanggap si Harama ng mensahe tungkol sa panibagong kaso. Kinabukasan, nagpunta si Manato sa bayan para mamili. Ngunit habang pauwi na siya, napansin niyang masyadong maraming tao ang nakatingin sa kanya. Tinawag siya ng mga ito na Bird Whisperer at Pigeon Boy, ang pangatlong kopya raw ni Batman, dahil napapalibutan siya ng iba't ibang uri ng ibon. Natarante si Manato at agad na nagdesisyong umalis sa lugar. Sinabi niya sa Phoenix na palagi itong nangyayari tuwing magkasama silang lumalabas at sumang-ayon naman ang munting ibon. Maya-maya nakasalubong niya ang lokal na hardinero na ginawang mga mascot na may nakakatakot na mukha ang isang halamang bakod. Binati siya ni Manato at tinanong kung bakit ganoon ang ginawa niya. Sumagot ang hardinero na sinabi ng may-ari ng bahay na ilabas niya ang kanyang pagkamalikhain. Dagdag pa niya, simula nang magtrabaho siya sa hardin ni Manato, sunod-sunod na raw ang kanyang inspirasyon at mas maganda rin ang pakiramdam niya kaysa dati. Biglang dumapo ang isang grupo ng kalapati sa mga estatwang halaman kaya agad na tumakbo si Manato bago pa kulayan ng puti ng mga ito ang pinaghirapang gawa ng hardinero. Pagbalik sa bahay, may napansin si Yama na kakaiba. Agad na dumating ang kanyang mga tagasunod upang balaan siya na maraming inabandonang banal na kaharian ang nagbubukas sa kabundukan at hindi pa nakakauwi si Manato. Sinabi ni Yama na hindi sila dapat mag-alala hanggat nasa bahay siya. Nagpasya siyang siya mismo ang haharap sa mga banal na kahariang iyon at agad na lumipad patungo roon kasama ang kanyang mga tagasunod. Samantala, naglalakad pa rin pauwi si Manato nang mapansin niyang biglang nawala ang lahat ng ibon. Nagtaka siya rito, ngunit biglang nagpakita sina Rain at Fujian sa kanyang harapan at sinabihan siyang umuwi agad sa lalong madaling panahon. Ipinaliwanag nila na ngayon ang araw kung kailan sabay-sabay na lumilitaw ang mga inabandonang banal na kaharian at masasamang espiritu. Hindi naman naintindihan ni Manato ang bahagi tungkol sa mga banal na kaharian. Kaya ipinaliwanag ng mga Diyos na may milyon-milyong Diyos sa mundong ito at mas marami pang banal na kaharian na mga sagradong lugar na katulad ng kanyang hardin. Ang ilan sa mga ito ay iniwan na ng kanilang mga Diyos at paminsan-minsan ay muling lumilitaw. Habang nagpapaliwanag sila, biglang may portal patungo sa isa sa mga banal na kahariang iyon na lumitaw sa kalangitan. Agad itong tinataka ni Rain gamit ang kanyang kidlat. Nagulat si Manato sa kanyang nakita. Sinabi ng mga Diyos na maaaring lumitaw ang mga portal na iyon kahit saan at may mga pagkakataong nahihigop papasok ang mga tao. Doon lamang naunawaan ni Manato ang buong sitwasyon at naisip niyang baka pumasok din sa mga portal ang mga ibon. Ngunit sinabi ng mga Diyos na hindi siya dapat maging kampante dahil siya ang nasa pinakamalaking panganib sa kanilang lahat.
Ipinaliwanag nila na napakataas ng affinity ni Manato sa mga banal na elemento. Kapag nahigop siya sa isang banal na kaharian, hindi siya basta-bastang makakalabas mag-isa. Nagpasalamat si Manato sa babala at nangakong mag-iingat. Pagkatapos nito, nagpaalam na ang kambal na Diyos. Sinabi nila na kasalukuyang abala si Yama sa pagsasara ng mga portal bago sila tuluyang umalis. Nagsimulang mag-alala si Manato, kaya imbes na dumaan sa karaniwang daan pauwi, nagpasya siyang gumamit ng shortcut. Habang naglalakad, may napansin siyang isang luma at sira-sirang dambana na agad nakakuha ng kanyang atensyon. Biglang may dalawang hindi nakikitang espiritu na bumulong sa kanyang tainga na lumayo siya sa lugar na iyon. Ngunit parang bigla siyang nabingi sa eksaktong sandaling iyon at hindi niya pinansin ang kanilang babala. Patuloy lang siyang nakatitig sa dambana nang biglang bumukas ang torii gate nito at isang portal ang nagsimulang humigop sa kanya paloob. Hindi nagawang labanan ni Manato ang hatak ng portal kaya agad siyang sinubukang tulungan ng Phoenix. Tumalon ito palabas ng kanyang bag at nagbago sa maringal nitong anyo, ngunit tila para lang iyon sa pagpapakitang gilas. Halos agad din itong naubusan ng lakas at bumalik sa anyong sisiw bago tuluyang mahigop sa portal kasama ni Manato. Nagising sila sa loob ng isang kagubatan kung saan natatakpan ng lumot ang buong lupa. Nahihirapan si Manato na huminga sa loob ng banal na kahariang iyon kaya agad siyang nagsimulang maghanap ng labasan. Habang naglalakad, napansin niya ang maraming kaong kahoy na nakakalat sa paligid. Naalala niya ang sinabi ni Yama noon na ang mga banal na kaharian ay refleksyon ng isip ng kanilang tagalikha at kumakatawan sa lugar kung saan sila pinakakomportable. Naisip ni Manato na siguradong mahilig sa mga kahon ang gumawa ng lugar na iyon nang bigla niyang makita ang isang napakalaking kuweba sa kanyang harapan. Pumasok siya rito at napansin niyang mas mabigat at mas nakakasakal ang hangin sa loob. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin siya hanggang sa makita niya ang isang babae na natutulog sa loob ng kuweba. Sandaling natarante si Manato ngunit agad niyang naisip na maaaring ito ang Diyos na lumikha ng banal na kahariang iyon. Biglang nagising ang babae at nagsimulang magreklamo tungkol sa napakasamang bentilasyon ng kanyang kuweba. Gayunpaman, sinabi rin niyang tamad siyang gumawa ng anumang pagbabago rito. Tinawag siya ni Manato at tinanong kung siya nga ba ang Diyos na lumikha ng banal na kahariang ito. Kinumpirma naman iyon ng babae bago nagtanong kung ano ang ginagawa ng isang tao sa lugar na iyon. Pagkatapos ay napansin niya ang Phoenix sa belt bag ni Manato at lalo siyang nagtaka. Muli niyang tinanong si Manato kung naliligaw ba siya dahil hindi naman niya ito ipinatawag. Ipinaliwanag ni Manato na maraming portal papunta sa mga inabandonang banal na kaharian ang lumitaw sa mundo ng mga tao. Nasaktan ng pride ng Diyosa nang marinig iyon dahil hindi naman niya iniwan ang kanyang tahanan. Maya-maya ay napagtanto niyang maaaring hamina na ang kanyang kapangyarihan. Sumang-ayon naman si Manato at sinabi na matagal nang napabayaan ang kanyang dambana. Napabuntong hininga ang Diyosa nang marinig iyon, ngunit sinabi niyang wala naman siyang gaanong pakialam kung may sumasamba pa sa kanya o wala. Bigla niyang napansin na taglay ni Manato ang kapangyarihan ni Fujian kaya tinanong niya kung maaari nitong ayusin ang bentilasyon ng kanyang kuweba. Nagulat si Manato sa kahilingan, ngunit nalaman niyang mahigit 1,000 taon nang hindi naayos ang bentilasyon ng lugar. Inutusan siya ng Diyosa na magsimula ng magtrabaho habang siya naman ay babalik sa pagtulog. Tinanong ni Manato kung ibabalik ba siya sa kanyang mundo kapag natapos na siya. Sinabi ng Diyosa na tigilan na niya ang pangungulit dahil syempre ay ibabalik niya ito. Pagkatapos ay bigla siyang nagbukas ng portal. Natuwa si Manato dahil akala niya ay makakauwi na siya agad. Ngunit sinabi ng Diyosa na ang portal ay para lamang sa pagtatapon ng mga kaong kahoy. Hindi na nagtanong pa si Manato at agad niyang ginamit ang kapangyarihan ng hangin upang isa-isang ipadala ang mga kahon sa loob ng portal habang nakahiga lamang ang Diyosa at pinapanood siya. Samantala, sina Yama at ang kanyang mga tagasunod ay abala sa pagsasara ng mga inabandonang banal na kahariang lumilitaw sa kalangitan. Nang matapos nila ang lahat ng iyon, sinabi ni Yama sa kanyang mga tagasunod na kailangan na nilang iligtas si Manato. Nagulat ang mga maliliit na espiritu nang marinig iyon, ngunit sinabi ni Yama na may narinig siyang sigaw ng Phoenix na humihingi ng tulong ilang sandali lang ang nakalipas. Agad silang naghanda upang hanapin at iligtas si Manato. Ngunit biglang may mas marami pang portal na lumitaw sa kalangitan at direkta itong papunta sa bahay ni Manato. Naisip ni Yama na magiging mahirap harapin ang lahat ng iyon ng mabilis. Sa kabutihang palad, dumating sina Fujian at Rain sa tamang oras at agad nilang winasak ang mga portal gamit ang kanilang kapangyarihan. Nag-alok sila ng tulong at natuwa si Yama na makasama sila. Sinabi pa ng kambal na Diyos na maaari siyang magpahinga kung gusto niya, ngunit sa halip ay nagpakitang gila si Yama at winasak ang napakaraming portal sa isang malakas na dagandong lamang. Samantala, sa loob ng kuweba, natapos na ni Manato na itapon ang lahat ng kaong kahoy sa portal at natuwa rito ang Diyosa.
Gayunpaman, nanatili pa rin ang pangunahing problema nito tungkol sa masamang kalidad ng hangin sa loob ng kuweba. May naisip na simpleng solusyon si Manato. Gumamit siya ng ilang dahon mula sa sagradong camphor tree sa kanyang hardin upang alisin ang mabigat at hindi kanais-nais na hangin na naiipon sa loob ng kuweba. Labis na humanga ang Diyosa rito at tinanong siya kung anong klaseng dahon ang mga iyon. Ipinaliwanag ni Manato ang tungkol sa sagradong camphor tree sa kanyang hardin. Nagtanong ang Diyosa kung palagi ba niyang dala ang mga daong iyon at sumagot naman si Manato na oo dahil minsan nang nailigtas ng mga ito ang kanyang buhay. Dahil doon, excited na tinanong ng Diyosa kung mayroon pa siyang iba dahil gusto rin niya ng mga iyon. Masaya namang ibinigay ni Manato ang natitira niyang mga dahon. Inamoy ng Diyosa ang matapang na halimuyak ng isang dahon at pagkatapos ay nagpasya siyang pasalamatan si Manato sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang kapangyarihan. Bago pa man makasagot si Manato, itinuro ng Diyosa ang kanyang daliri sa noo nito at agad na ipinasa ang kanyang kapangyarihan. Nagtaka si Manato kung anong uri ng kapangyarihan iyon. Ipinaliwanag ng Diyosa na iyon ay ang kapangyarihang magselyo. Sinabi niyang kaya nitong magselyo ng mga bagay na hindi nakikita tulad ng negatibong emosyon, mapanganib na pagnanasa, mga supernatural na kapangyarihan at iba pang katulad nito. Gamit ang kapangyarihang iyon, maaari niyang ikulong ang mga bagay na iyon sa anumang bagay na nais niya. Doon lamang naunawaan ni Manato kung para saan ang lahat ng kaong kahoy na nakita niya. Kinumpirma ito ng Diyosa at sinabing maraming tao ang nagdarasal sa kanya upang maiselyo ang kanilang masasamang damdamin at pagnanasa. Kaya inilalagay niya ang mga iyon sa loob ng mga kaong kahoy. Sinabi rin niya na hindi naman kailangang gumamit ni Manato ng kaong kahoy at maaari siyang gumamit ng anumang bagay na mas komportable para sa kanya. Nilinaw pa niya na hindi rin niya kailangang gamitin ang kapangyarihang iyon kung ayaw niya. Kung magsasanay siya ng sapat, maaari pa nga niyang aiselyo ang mismong kapangyarihang iyon. Habang nagsasalita ang Diyosa, unti-unti siyang inaantok hanggang sa makatulog siya sa kalagitnaan ng kanyang sinasabi. Natarante si Manato at sinubukan siyang gisingin dahil kailangan niyang makahanap ng daan palabas. Ngunit masyado nang mahimbing ang tulog ng Diyosa upang makatulong. Napaisip si Manato kung magandang ideya bang piliting gisingin ang isang natutulog na Diyos. Ngunit bigla niyang narinig ang mga boses ng mga tagasunod ni Yama habang lumalabas sila mula sa isang puting portal. Tuwang-tuwa siyang makita ang mga ito at agad na lumabas ng banal na kaharian gamit ang portal. Humingi ng paumanhin ng mga espiritu dahil natagalan silang iligtas siya dahil marami rin silang inaasikaso. Sinabi nila na malamang ay sobrang na-stress siya sa nangyari. Ngunit sumagot si Manato na kasama niya lamang ang isang napakatandang Diyosa na sobrang tamad at walang motibasyon sa buhay. Ikinwento rin niya na binigyan siya nito ng kapangyarihang magselyo ng mga bagay. Nang marinig yun, agad na sinabi ng mga espiritu na malamang na si Amaterasu ang Diyos ang nakilala niya. Halos mawala ng balanse si Manato sa gulat dahil si Amaterasu ang Diyosa ng araw at isa sa pinakamahalagang Diyos sa mitolohiyang Hapones. Hindi niya kailanman naisip na ganoon pala ang ugali nito. Habang naglalakad pa uwi, tinanong ni Manato ang mga espiritu kung paano nila siya natagpuan. Ipinaliwanag nila na ang sigaw ng Phoenix ang nagbigay sa kanila ng ideya kung nasaan ang kanilang huling lokasyon. Doon lamang naunawaan ni Manato na hindi nagbago ng anyo ang Phoenix para lang magpakitang gilas. Sinabi ng mga espiritu kay Manato na dapat din niyang pasalamatan ang mga espiritu ng hangin dahil sila ang gumabay sa kanila upang mahanap siya. Nagtaka si Manato nang marinig yon. Kaya tinanong siya ng mga espiritu kung wala ba siyang narinig bago siya mahigop papasok sa banal na kaharian. Doon niya naalala ang mga boses na nagbabala sa kanya tungkol sa panganib. Ipinaliwanag ng mga espiritu na maaaring mahirap pa para sa kanya na mapansin ang mga espiritu ng hangin, ngunit kung magpo-focus siya ng mabuti ay maririnig niya ang mga ito. Sinunod ni Manato ang kanilang payo at nag-concentrate ng husto. Maya-maya narinig niya ang mga espiritu ng hangin na nagsasabing masaya silang ligtas siyang nakabalik. Hindi pa rin niya sila nakikita, ngunit nagpasalamat siya sa kanilang tulong sa kanyang pagbalik mula sa banal na kaharian. Hindi nagtagal ay nakauwi si Manato dala ang ilang matatamis para sa lahat. Nagulat siya nang makitang bumalik si Yama sa kanyang anyong tuta matapos maubos ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Iginiit ni Yama na kapag nakain niya ang mga dessert na dala ni Manato ay agad siyang makakabalik sa kanyang maringal na anyo. Sinabi naman ni Manato na napaka-cute nito kapag maliit at sakto ang laki nito para makipaglaro sa ibang mga Diyos. Hindi natuwa si Yama sa narinig at agad niyang sinabi na isa siyang respetadong Diyos ng bundok at hindi isang tuta. Lumipas ang ilang araw at nagsimulang mag-alala si Manato dahil hindi pa rin nagigising ang Phoenix mula sa kanyang pagkakatulog. Pakiramdam niya ay masyadong maraming kapangyarihan ang nagamit nito nang bumalik ito sa tunay nitong anyo upang humingi ng tulong, kaya nahihirapan itong mabawi ang enerhiyang nawala rito.
Sinabihan siya ni Yama na huwag mag-alala dahil isa itong banal na hayop at hindi basta-bastang mauubusan ng kapangyarihan. Naniwala naman si Minato at nagpa siyang ituon ng kanyang pansin sa ibang bagay. Pumunta siya sa sala kung saan nakakalat ang maraming kaong kahoy. Sumunod naman si Yama upang tingnan kung ano ang kanyang ginagawa. Ipinaliwanag ni Minato na sinusubukan niyang gamitin ang kapangyarihang natanggap niya mula kay Amaterasu. Plano niyang aiselyo sa loob ng mga kahon ang kanyang kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu upang makatulong kina Harama at sa iba pang exorcist. Sumang-ayon si Yama na magandang ideya yon dahil palagi raw naglalabas si Minato ng positibong enerhiya. Sumulat si Minato ng kung ano sa takip ng isang kahon at pagkatapos ay isinara ito. Ngunit sinabi ni Yama na hindi pa niya nagawang maiselyo ang kapangyarihan dahil tumatagas pa rin ito palabas ng kahon. Ipinaliwanag niya na hindi sapat ang basta pagsusulat lamang sa takip at kailangan niyang malinaw na isipin ang mismong proseso ng pagseselyo habang ginagawa ito. Makalipas ang ilang oras, naghain si Minato ng isang malaking mangkok ng matcha tea para kay Yama. Tinanong siya ng Diyos ng bundok kung kumusta na ang kanyang pagsasanay sa pagseselyo ng mga bagay. Sumagot si Minato na nahihirapan pa rin siya rito. Idinagdag pa niya na may isang kliyenteng dapat sana ay bibisita sa bahay ngunit umatras ito sa huling sandali. Iyon na ang pangatlong kliyenteng nagkansela ng pagbisita. Hindi maintindihan ni Minato kung bakit tila walang interes ang mga tao sa napakagandang bahay na iyon na matatagpuan sa isang tahimik na bayan. Sinabi niyang mayroon itong magandang hardin at puno pa ng mga Diyos kaya dapat ay gustong-gusto iyon ng mga tao. Habang patuloy na kumakain ng matatamis si Yama, napangiti lamang siya at sinabing talagang pabago bago ang isip ng mga tao. Sinabi ni Minato na nilinis pa niya ang buong bahay at naghanda pa ng mga Japanese sweets para sa mga bisita. Ngunit masaya si Yama dahil siya na lang ngayon ang makakakain ng lahat ng iyon. Biglang napansin niya ang mga kulay ng matatamis at naalala niyang nagsimula na pala ang tagsibol. Tumingin siya sa hardin na puno ng luntiang halaman at makukulay na bulaklak. Ngunit hindi pa rin iyon sapat para sa Diyos ng bundok. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at biglang namulaklak ang napakaraming puno ng cherry blossom sa buong hardin. Para kay Yama, hindi kumpleto ang tagsibol kung walang cherry blossoms. Namangha si Minato sa kanyang nakita. Ngunit nang tumingin siya muli kay Yama, natulala siya nang makitang naging tuta na naman ito. Sinabi ni Yama kay Minato na huwag mag-alala dahil hindi na bago sa kanya ang ganitong pangyayari. Habang nagsasalita, patuloy siyang kumakain ng mga matatamis na ngayon ay mas malalaki pa kumpara sa kanyang maliit na anyo. Tinanong ni Minato kung paano niya biglang nabago ang buong hardin. Sumagot si Yama na ginamit lamang niya ang kanyang mga mata dahil iyon ang pinakamadaling paraan para sa kanya. Naalala ni Minato ang sinabi ni Amaterasu na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa paraang pinakanaangkop sa kanya. Nagsimula siyang mag-isip kung ano ang pinakamadaling paraan para sa kanya at nagpasya siyang gamitin ang kanyang notepad bilang sisidlan ng pagseselyo sa halip ng mga kaong kahoy. Maya-maya, may ilang ibon na dumating sa hardin at nagsimulang humuni ng napakaganda. Tahimik na inenjoy ni Minato at Yama ang payapang kapaligiran hanggang sa may isang ibon na sumire sa lahat at nagsimulang sumigaw sa halip na humuni. Agad na tinawag ni Minato ang Phoenix at sinabing kailangan ulit ng mga ibon ang kanyang pagtuturo. Kagad namang nagising ang Phoenix at lumipad palabas sa kanyang maringal na anyo. Walang pag-aatubili nitong pinagsabihan ng ibong sumable habang si Minato naman ay nagpa siyang pagbutihin pa ang kanyang sariling pagsasanay. Kinaumagahan, isinama ng mga espiritu ni Yama si Minato sa bundok at sinabihan siyang bilisan dahil mahuhuli na sila sa paghuhukay ng bamboo shoots. Nagtaka si Minato kung bakit kailangan pa nilang pumunta sa bundok gayong maaari naman siyang bumili ng bamboo shoot sa palengke. Ipinaliwanag ng mga espiritu na mas masarap ang mga likas na bamboo shoots at maaari pang makatulong ang pagkain nito upang mapalakas ang kanyang espiritual na enerhiya. Nagpasya si Minato na paniwalaan sila ngunit hindi pa rin niya iniisip na magandang ideya ang umakyat ng bundok ng napakaaga sa umaga. Samantala, nagpapahinga naman ang mga Diyos sa kanyang hardin. Sinabi ni Fujian kay Yama na pansamantala niyang ikinulong sa kanyang banal na kaharian ang lalaking gustong bumili ng bahay bago niya ito pinalayas. Dahil doon, natakot ng husto ang lalaki at malamang na hindi na ito muling babalik. Tinawag ni Yama na walang puso si Fujian dahil sa ginawa nito. Ngunit pinaalala naman ni Rain kung paano tinrato ni Yama ang exorcist na sumipa sa gate noon. Agad na pumanig si Fujian kay Yama at sinabing karapat-dapat lamang ang ganoong parusa sa sinumang tao na manggahas na sipin ang gate ng isang Diyos. Habang masayang nagiinuman at nagkukwentuhan ng kambal na Diyos, napansin nila ang isang inabandonang banal na kaharian na papalapit sa bundok. Sinabi ni Yama na tila sinusundan nito si Minato. Nagpasya si Rain na iligtas siya at agad niyang winasak ang banal na kahariang iyon gamit ang kanyang kidlat.
Napansin niya na hindi normal para sa isang tao na makaakit ng mga banal na kaharian. Ngunit sinabi ni Fujian na malamang na malaki ang impluensya ng pamumuhay ni Minato kasama ng mga Diyos. Napunta ang usapan nila sa nangyari kay Minato sa banal na kaharian ni Amaterasu. Iminungkahi ni Fujian na baka dapat pa nilang dagdagan ang kapangyarihan ni Minato upang mas madali niyang malampasan ang mga ganoong sitwasyon. Agad itong tinutulan ni Yama at sinabing kapag binigyan pa nila ng mas maraming kapangyarihan si Minato, baka tumigil na itong maging tao. Mas mabuting tulungan na lamang nila itong gamitin ng maayos ang mga kapangyarihang mayroon na siya. Samantala, narating na ni Minato ang lugar kung saan tumutubo ang mga kawayan. Ngunit sa kanya napagtanto na wala pala siyang dalang tamang kagamitan para maghukay ng bamboo shoots. Biglang may dumating na isang malaking itim na oso at umatungal sa kanyang harapan. Natarante si Minato at napaisip kung dapat ba siyang magpanggap na patay upang hindi siya kainin ng oso. Ngunit sa mismong sandaling iyon, sinaniban ni Yama ang katawan ng isa sa kanyang mga espiritu. Sinabi niya kay Minato na huwag mag-alala dahil mabait naman ang oso. Muling umatungal ang oso at isinali ng mga espiritu ang sinasabi nito. Nagpapasalamat daw ito kay Minato sa pag-aalaga sa kanilang pinuno na si Kiron. Dahil gusto nitong magpasalamat, nagpa siya itong gamitin ang malalakas nitong kuko upang hukayin ang mga bamboo shoots para kay Minato. Hindi nagtagal ay nakatambak na sa paanan ni Minato ang napakaraming bamboo shoots. Tinanong niya kung gusto ba talaga ng oso na kunin niya ang mga ito. Kinumpirma iyon ng mga espiritu at idinagdag na sinabi rin ng oso na kainin niya agad ang mga bamboo shoots dahil pinakamasarap ang mga ito kapag sariwa. Sumang-ayon pa rito si Yama. Kaya nagtulungan sina Minato at ang iba pa sa pagbabalat at paghiwa ng mga bamboo shoot bago nila ito kinain kasama ng toyo at wasabi. Habang ini-enjoy nila ang merienda, tinanong ni Minato si Yama kung paano siya mapapalakas ng pagkain ng bamboo shoots. Sumagot si Yama na wala naman talagang epekto iyon sa kanyang espiritual na kapangyarihan. Inamin niyang napansin niyang sobrang nai-stress si Minato sa pagsasanay gamit ang kapangyarihan ni Amaterasu, kaya naisip niyang bigyan muna ito ng ibang mapagkakaabalahan. Sumang-ayon si Minato at sinabing mas magana ang pakiramdam niya matapos mag-hiking at kumain ng masasarap na bamboo shoots. Pakiramdam pa niya ay mas naiintindihan na niya ng kaunti ang mga hayop. Kinabukasan, hinamon ni Minato si Yama sa sarili niyang bersyon ng Jenga gamit ang mga pyesa ng shogi. Ngunit halos wala ng laban si Yama dahil sa maliliit nitong paa. Naiinis siyang humingi agad ng rematch. Ngunit nang mukhang matatalo na naman siya, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang matalo si Minato. Habang nagtatalo sila tungkol dito, biglang nagsimulang maglabas ng gintong liwanag ang isang pyesa. Natarante si Minato nang makita ito. Sinabi naman ni Yama na malamang ay may isang Diyos na naligaw ng landas at napadpad sa kanilang lugar kaya hindi niya kailangang mag-alala. Maya-maya, sumabog ang isang malaking haligi ng tubig mula sa lawa at may isang mangingisdang Diyos na tumalon palabas nito. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Ibiso at agad niyang tiniyak kay Minato na hindi siya kaina-hinalang tao. Lumingon si Minato kay Yama upang kumpirmahin iyon, ngunit tulog na pala ang Diyos ng bundok kaya naiwan siyang mag-isa sa pakikipag-usap. Umupo si Ibiso at kinakabahang tinanong siya ni Minato kung paano siya napunta roon. Sumagot si Ibiso na may narinig siyang chismis tungkol sa isang taong nakatanggap ng kapangyarihan mula sa mga Diyos kaya naging interesado siya at napa siyang bumisita. Sakto namang dumating si Kiran upang kumuha ng isang lata ng beer. Nang makita siya ni Ibiso, bigla niyang naramdaman ang kakaibang tensyon. Sinabi niyang ayaw niyang matalo sa lalaking iyon kahit ano pa ang mangyari. Ngunit pagkatapos ay napaisip siya at sinabi na marahil iyon ang tinatawag ng mga tao na pag-ibig. Nagulat si Minato na marinig iyon, ngunit hindi na lamang siya nagkomento. Pagkatapos ay napansin ni Ibiso ang magandang hardin at ang hot spring sa lugar. Sinabi ni Minato na malaya itong gamitin kung gugustuhin niya. Humingi rin si Ibiso ng pahintulot kay Yama. Nang makuha niya ang pahintulot nito, naglabas siya ng isang bag ng fish-shaped snacks bilang pasasalamat. Agad namang nagising si Yama nang makita ang mga merienda. Pagkatapos nito ay tumalon si Ibiso sa hot spring. Napansin niya si Minato na naghahanda ng mga inumin at sinabi niyang tila nalilihis na ito sa kanyang landas, bagay na hindi naman naintindihan ni Minato. Kinabukasan, umulan ng malakas sa kalagitnaan ng araw. Pagkatapos huminto ang ulan, lumabas si Minato upang mag-unat-unat. Doon niya napansin ang isang maliit na itim na Zoro na may nakataling bagahe sa leeg nito habang nakaupo sa bakod. Mukhang nahuhumaling ito sa hot spring sa kanyang hardin. Nagulat si Minato nang makakita na naman ng bagong bisita. Maya-maya ay lumipad palapit sa kanya ang itim na Zoro at tinanong kung siya ba ang may-ari ng lugar. Ipinaliwanag ni Minato na tagapag-alaga lamang siya nito.
Habang nagsasalita sila, paulit-ulit pa ring sumisilip ang Zoro sa hot spring. Tinanong niya ito kung gusto ba nitong maligo roon. Bigla namang namula at nag-alinlangan ng Zoro. Sinabi nitong may mahalaga pa siyang ipinag-uutos kaya hindi siya maaaring magtagal. Ngunit nang kulitin siya ng kaunti ni Minato, inamin niyang hindi naman ganoon kaapurahan ang kanyang lakad. Nagpasya si Minato na gamitin ang pinakamabisang pangakit at sinabi niyang magluluto siya ng fried sushi para sa tanghalian at maaari itong sumalo sa kanila. Agad namang tinanggap ng Zoro ang alok. Pagkatapos ay ipinakilala nito ang sarili bilang si Sumi, isang tagasunod ng Diyos ng bundok na nakatira sa kalapit na bundok. Nagulat si Minato nang marinig na may iba pang Diyos ng bundok sa paligid. Ngunit mas interesado si Sumi sa fried sushi. Tinanong niya kung gawa ba yun mismo ni Minato dahil yun daw ang pinakamasarap. Kinumpirma naman ni Minato iyon ngunit idinagdag na hindi siya gaanong kumpiyansa sa kanyang kakayahan sa pagluluto. Sinabi ni Sumugi na hindi mahalaga kung gaano kagaling ang pagluluto dahil ang anumang pagkain na ginawa ng isang taong may malasakit ay napakahalaga. Sa mismong sandaling iyon, nagising si Yama nang marinig ang kanyang mahabang paliwanag at agad namang yumuko si Sumugi bilang paggalang. Natuwa si Yama nang makita siya at sinabing kumain muna siya ng mabuti bago magbabad sa hot spring. Nagulat si Minato nang makitang umasta na parang tunay na Diyos si Yama. Agad namang nagliwanag ang katawan ng Diyos na lobo habang ipinapahayag nitong palagi naman siyang kumikilos bilang isang Diyos. Idinagdag pa ni Sumugi na hindi ordinaryong Diyos ng bundok si Yama at isa talaga ito sa mga pinakadakilang Diyos. Pagkatapos noon, inilabas ni Minato ang fried sushi at agad na namangha si Sumugi sa sobrang sarap nito. Nang matapos siyang kumain, sinabi niyang labag sa kanyang prinsipyo ang magkaroon ng utang na loob kaya magbibigay siya ng kapalit na regalo. Kumuha siya ng isang gintong peach mula sa kanyang dalang bagahe at ibinigay ito kay Minato. Ipinaliwanag niyang inani niya yon sa kanilang hardin na kasing ganda rin ng hardin ni Minato. Sinabi rin niya na para lamang sa mga Diyos ang peach na iyon kaya hindi niya dapat kainin. Gayunpaman, napakabango nito at hindi kailanman mabubulok kaya maaari niya itong gamitin bilang dekorasyon at natural na pampabango. Nag-alangan si Minato na tanggapin ang napakahalagang regalo, ngunit sinabi ni Sumugi na ibinigay iyon sa kanya ng kanyang amo bilang patunay na mas maganda ang kanilang hardin kaysa sa iba. Sa huli ay tinanggap ni Minato ang peach at tinanong si Yama kung ano ang dapat niyang gawin dito. Casual lamang na sumagot si Yama na kakainin niya yun mamaya. Pagkatapos ay tinanong ni Minato kung kilala nito ang amo ni Sumugi. Malabo at hindi direktang sagot lamang ang ibinigay ni Yama bago ito bumalik sa pagtulog. Dahil wala siyang napala, hinayaan na lamang ni Minato si Sumugi na mag-enjoy sa hot spring. Tinanong siya ni Sumugi kung naliligo rin ba siya rito. Sumagot si Minato na ginagamit niya ito araw-araw. Sinabi naman ni Sumugi na kaya pala hindi na siya masyadong nararamdaman bilang isang normal na tao. Mas lalo lamang nalito si Minato sa sinabi nito. Gayunpaman, nag-enjoy si Sumugi sa pagbabad sa hot spring at pagkatapos ay lumipad na pauwi. Nang makaalis siya, kinausap ni Minato si Yama tungkol sa mga pagbabagong napapansin niya sa sarili. Sinabi niyang pakiramdam niya ay hindi na siya isang ordinaryong tao. Naalala rin niya ang sinabi ni Ibiso noon na naliliis na siya sa kanyang landas at ngayon ay naisip niyang baka ang ibig sabihin nito ay unti-unti siyang lumalayo sa pagiging tao. Tahimik na sumang-ayon si Yama. Inamin ni Minato na natatakot siyang maging isang bagay na hindi na niya makikilala. Sinabi naman ni Yama na kahit gaano pa karami ang kanyang kapangyarihan, siya pa rin ang parehong tao. Tinanong ni Minato kung mamamatay pa rin ba siya bilang isang tao balang araw. Nangako si Yama na mangyayari iyon. Kaya sinabi nitong huwag siyang mag-atubiling paghusayin ng paggamit ng kanyang mga kapangyarihan. Nagbigay rin ito ng pahiwatig na maaaring nasa kanyang nakaraan ang susi sa tunay na sikreto ng pagseselyo ng mga bagay. Dahil doon, naalala ni Minato ang house spirit na una niyang nakilala noong 5 taong gulang pa lamang siya. Naalala niya ang araw na iniwan ng house spirit na si Warashi ang isang 4-leaf clover sa lugar kung saan siya madalas mag-alay ng merienda para rito. Agad siyang tumakbo upang ibalita iyon sa kanyang lolo. Labis namang natuwa ang matanda nang malaman na naging kaibigan ng house spirit ang kanyang apo. Ipinaliwanag nito na iyon ang paraan ni Warashi ng pagpapasalamat sa kanya. Sakto namang nagpakita ang espiritu at niyaya siyang kumain ng merienda ng magkasama. Mula noon ay naging matalik na magkaibigan sina Minato at Warashi. Tinuruan pa niya ito ng larong lubid. Habang naglalaro sila, tahimik lamang silang pinagmamasdan ng kanyang lolo habang inaasikaso ang iba pang espiritong hindi kayang makita ni Minato. Mayroon ding isang pilyong espiritu ng unggoy na nagngangalang Heihi. Mahilig itong mangasar kay Minato at madalas nitong nakawin ang kanyang sombrero. Isang araw, pag-uwi niya mula sa paaralan, hiniling niyang ibalik ni Heihi ang kanyang sombrero.
Ngunit lalo lamang siyang inasar ng pilyong espiritu. Tumakbo si Manato papasok ng bahay upang magsumbong sa kanyang lolo tungkol sa pilyong espiritu ng unggoy. Ngunit sinabi lamang ng matanda na sobrang bored lang si Heihi kaya nakikipaglaro ito sa kanya. Nainis si Manato sa sagot ng kanyang lolo at iginiit na hindi dahilan ang pagkabagot para asarin siya ng paulit-ulit. Gayunpaman, tumanggi ang kanyang lolo na makialam at sinabi na nasa kanya na iyon kung magagawa niyang makipagkaibigan sa espiritu ng unggoy. Nadismaya si Manato sa sagot na iyon. Kinabukasan, habang pauwi mula sa paaralan, maingat niyang pinagmasdan ng paligid upang maiwasan si Heihi. Ngunit walang saysay ang lahat ng pag-iingat niya dahil nakabitin na pala ito ng pabaliktad sa gilid ng bubong habang naghihintay sa kanya. Pagkakita pa lamang kay Manato, muli nitong inagaw ang kanyang sombrero. Sinubukan ni Manato na bawiin ito ngunit inilalayo lamang ni Heihi ang sombrero habang pinagtatawanan siya. Naiinis na si Manato, ngunit sa pagkakataong iyon ay may naisip siyang paraan. Sinabi niya kay Heihi na kung ibabalik nito ang kanyang sombrero at titigil na sa pang-aasar sa kanya, maaari nitong makuha ang kanyang merienda. Agad na bumaba si Heihi mula sa bubong at sinubukang kunin ang pagkain. Ngunit sinabi ni Manato na kailangan muna nitong ibalik ang sombrero. Walang pag-aatubiling ibinalik ni Heihi ang sombrero sa kanyang ulo bago kinuha ang merienda. Kahit na medyo naiinis pa rin si Manato, iyon ang naging simula ng kanilang pagkakaibigan. Makalipas ang ilang taon, pumanaw ang lolo ni Manato. Lubos siyang nalungkot sa panahong iyon. Isang araw habang pauwi siya mula sa paaralan kasama ang kanyang kaibigang si Ranma, may kakaibang pangyayari na naganap. Nagrereklamo si Ranma tungkol sa matinding init ng panahon. Sinabi naman ni Manato na imbes na magreklamo ay isipin na lang nila ang mga bagay na nakakapagpalamig. Kahit alam nilang hindi iyon makakatulong, nagsimula silang mag-isip tungkol sa shaved ice at ice cream. Nang hindi pa rin gumana ang pakiramdam nila, bumalik si Ranma sa pagrereklamo. Ngunit sa pagkakataong iyon, may napansin si Manato. Nakita niya ang mukha ng isang napakalaking espiritu na nakasilip mula sa likod ng mga puno. Habang unti-unting tumatayo ang higanting espiritu, naalala niya ang itinuro ng kanyang lolo noon. Sinabi nito na kapag may nakita siyang espiritu sa labas, dapat siyang tumakbo agad pauwi dahil hindi lahat ng espiritu ay mababait. Agad na sinabi ni Manato kay Ranma na magkarera silang umuwi upang makakain ng ice cream. Ngunit tinamad si Ranma at tumangging sumali. Sa sandaling iyon, iniunat ng higanting espiritu ang kamay nito upang dakmain sila. Natarante si Manato at inisip na katapusan na nila. Ngunit biglang may narinig siyang tunog ng isang malakas na palakpak at sa isang iglap ay naglaho ang halimaw. Nagtaka si Manato kung ano ang nangyari. Maya-maya ay may isang misteryosong lalaki na lumapit sa kanila at sinabing hindi sila dapat magtagal sa ilalim ng araw. Pagkatapos ay tinanong nito kung saan matatagpuan ang lokal na hot spring inn. Dinala naman siya ni Manato at Ranma roon habang ipinagmamalaki kung gaano ito kasikat at kung paano kailangang magpareserba ng kwarto ilang araw bago makakuha ng bakante. Medyo nadismaya ang lalaki nang marinig iyon at sinabi niyang susubukan niyang kausapin ang pamilya ni Manato upang makita kung may magagawa sila. Nagulat si Manato dahil hindi naman niya sinabi rito na ang kanilang pamilya ang nagpapatakbo ng inn. Sa huli, nakatuloy pa rin ang misteryosong lalaki sa kanilang inn dahil may isang customer na nagkansela sa huling sandali at nagbakante ng isang kwarto. Napansin ni Manato na tila hindi mapakali ang mga espiritu sa paligid at iniiwasan nila ang kwarto ng bisita kahit hindi niya maintindihan ang dahilan. Nang gabing iyon, habang ginagawa niya ang kanyang takdang aralin at nagrereklamo kung gaano ito kabala, biglang lumapit sa kanya ang misteryosong lalaki. Pinuri nito ang kanyang sulat kamay at sinabing tila nakikita nito ang dalisay na puso ni Manato sa bawat letrang kanyang isinusulat. Sinabi rin nitong dapat niyang pahalagahan ang natatangi niyang kakayahan. Labis na na-inspire si Manato sa mababait na salitang iyon kaya nagsimula siyang gumawa ng mga nameplate para sa kanyang pamilya. Matapos ikwento ang lahat ng iyon tungkol sa kanyang nakaraan, sinabi ni Manato kay Yama na malamang ay may kakayahan ang misteryosong lalaki na makita ang espiritual na kapangyarihang nakapaloob sa kanyang sulat kamay. Sumagot si Yama na malamang isa itong naglalakbay na exorcist. Ipinaliwanag niya na iba sila sa mga tradisyonal na exorcist dahil hindi sila dumadaan sa formal na pagsasanay. Gayunpaman, kung iniiwasan siya ng mga espiritu, ibig sabihin ay napakalakas ng kanyang kapangyarihan. Doon ay mas lalong nagkaroon ng saysay ang lahat para kay Manato. Pagkatapos ay tinanong siya ni Yama kung kumusta na ang kanyang pagsasanay sa kapangyarihan ng pagseselyo. Sumagot si Manato na sinusubukan na niyang ilagay ang kanyang kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu sa papel sa halip na sa mga kaong kahoy. Sinabi naman ni Yama na nasa mahabang alaala niyang iyon ang susi para lubos niyang maunawaan ang kapangyarihang iyon. Nalito si Manato sa ibig sabihin nito.
Kaya pinaalala ni Yama ang sinabi ng misteryosong lalaki tungkol sa pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan. Naalala ni Minato na sinabi nitong ang kanyang dalisay na puso ay nakikita sa kanyang pagsusulat. Agad siyang nagkaroon ng ideya at sinubukan ito. Sumulat siya ng salitang puso sa isang piraso ng papel at inisip na inilalakip niya ang kanyang puso sa mga salitang iyon. Gumana ang bagong pamamaraan at matagumpay niyang naiselyo ang kanyang kapangyarihan sa papel. Labis ang kanyang tuwa sa naging resulta. Samantala, sina Harama at ang kanyang partner ay nagtatrabaho kasama ang isang grupo ng mga babaeng exorcist na nakikipaglaban sa masasamang espiritu ng mag-isa. Ngunit nang halos malunod sila sa dami ng kalabang espiritu, humingi sila ng tulong kay Harama at sa mga espesyal na talisman na ginawa ng Jade One. Na si Minato pala, kagad na itinaboy ng mga talisman ang masasamang espiritu. Pagkatapos nito, tinanong ng dominante at istriktang leader ng grupo kung ilan pa ang natitirang talisman. Sumagot si Harama na ubos na ang kanilang supply. Agad naman siyang inutusan na kumuha pa ng panibago. Hindi nagtagal ay dumating si Harama sa bahay ni Minato. Ngunit sa oras na makapasok siya sa gate, naramdaman niya ang napakalakas na espiritual na presyon na halos nagpabigat sa kanyang katawan. Naisip niyang marahil ay dahil yun sa dami ng Diyos na nakatira sa lugar. Sa kabila nito, nakarating pa rin siya sa likod bahay. Tinanong siya ni Minato kung ayos lang ba siya. Sumagot si Harama na maayos naman siya, ngunit napansin niya ang pag-alo ng tubig sa lawa at agad siyang nag-alalang baka galit sa kanya ang mga banal na hayop. Nakita ni Minato na si Oreo lamang ang naglalaro sa tubig kaya sinabi niyang wala siyang dapat ikabahala. Pagkatapos ay inilabas niya ang bagong batch ng mga talisman na ginawa gamit ang kanyang bagong paraan ng pagseselyo. Ipinaliwanag niyang hindi natatagas ang kapangyarihan mula rito kaya mas tatagal ang bisa ng mga talisman. Nagpasalamat si Harama habang tinatanggap ang mga ito. Ngunit maya-maya ay hinawakan niya ang kanyang balikat dahil sumasakit ito. Sinabi niyang kamakailan ay dumami ng husto ang masasamang espiritu. Ngunit bago pa niya maipaliwanag ang buong sitwasyon, dumating sina Rain at Fujian. Napansin nilang mukhang pagod na pagod si Harama. Biglang may naisip si Rain at tinanong kung gusto ba nilang kuryentihin siya. Agad namang ipinarating ni Minato ang tanong kay Harama. Ngunit bago pa ito makasagot, pinakawalan na ni Rain ng isang malakas na kidlat na agad nagpabagsak sa kanya. Nang araw ding iyon, pumunta sina Minato at Yama sa palengke upang bumili ng mga merienda. Nag-aalala pa rin si Minato para kay Harama, ngunit sinabi ni Yama na magiging maayos din ang exorcist. Mas interesado siya sa mga bagong meriendang nabili nila. Habang naglalakad sila, napadaan sila sa ilang kahon na may kakaibang amoy ng masasamang espiritu. Nakaramdam si Minato na may mali at tinanong si Yama kung nararamdaman din ba nito iyon. Ngunit bago pa makapag-react si Yama, biglang bumukas ang isang portal patungo sa isang inabandonang banal na kaharian sa kanilang likuran at hinigop silang dalawa papasok. Bumagsak sila sa loob ng isang abandonadong kuweba. Agad na sinisi ni Yama ang sarili dahil masyado siyang naabala sa mga matatamis at hindi niya napansin ang pagbukas ng portal. Tinanong ni Minato kung isa ba itong inabandonang banal na kaharian. Kinumpirma naman ito ni Yama at sinabing nilikha ito ng isang Diyos na hindi naman ganoon kalakas. Sinabi ni Yama na kaya ni Minato na punitin ang espasyo at makalabas gamit ang kanyang kapangyarihan sa hangin. Ngunit nang sisimulan na sana niya ito, bigla siyang nagdalawang isip at tumigil. Tinanong ni Minato si Yama kung ano ang mangyayari sa Diyos ng banal na kahariang ito kapag sinira nila ang lugar. Binalaan siya ni Yama na kailangan nilang wasakin agad ang kahariang iyon dahil patuloy itong umaakit ng karumihan at masasamang enerhiya. Ngunit ayaw ni Minato na may masaktan dahil lamang sa kanilang pagtakas. Napangiti si Yama at sinabing talagang katulad iyon ang ugali ni Minato. Kaya iminungkahi niyang hanapin muna nila ang Diyos ng banal na kahariang iyon. Naglibot sila sa loob ng kuweba hanggang sa matagpuan nila ang isang lumang isinumpang espada na nakabaon sa lupa. Tinanong ni Minato kung iyon ba ang Diyos ng kahariang ito at kinumpirma naman iyon ni Yama. Naisip ni Minato na baka isa itong Diyos ng mga espada, ngunit ipinaliwanag ni Yama na hindi ganoon ang kaso. Nararamdaman niyang nilikha ang espadang iyon ng mga tao at pinatahanan ng isang banal na espiritu. Biglang nakaramdam si Minato ng paninikip sa dibdib na tila may matinding emosyon na umaabot sa kanya. Sinabi ni Yama na tama ang kanyang pakiramdam at galit nga ang Diyos na iyon. Nang tanungin kung ano ang plano niya, sumagot si Minato na malinaw namang nagalit ang Diyos dahil pinabayaan ito. Kita naman sa espadang puro kalawang na wala itong nag-alaga sa loob ng mahabang panahon. Naniniwala siyang kung naalagaan lamang ito ng maayos ay hindi ito haantong sa ganoong kalagayan. Kaya imbes na puksain ng Diyos, sinubukan niyang linisin ito gamit ang kanyang mga bagong talisman. Dahil sa malakas na espiritual na enerhiyang nakaselyo sa mga talisman, matagumpay niyang naalis ang masasamang enerhiyang bumabalot sa espada.
Pagkatapos nito ay sinabi ni Yama na siya na ang bahala sa natitira. Aminado siyang hindi pa siya kailanman nag-alaga ng ibang Diyos noon kaya hindi niya alam kung magtatagumpay ba siya. Gayunpaman, susubukan pa rin niya. Hindi sigurado si Minato kung gagana yon. Ngunit walang pag-aalinlangan na hinawakan ni Yama ang espada. Bigla itong nagliwanag sa matinding banal na enerhiya. Nang mawala ang nakakasilaw na liwanag, wala na ang espada sa kanilang harapan. Sinabi ni Yama na nailigtas na niya ito. Natuwa si Minato sa narinig ngunit hindi nagtagal ang kanyang saya dahil nagsimulang gumuho ang buong kuweba. Agad siyang sinabihan ni Yama na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang makalabas sila kaagad kung hindi ay mamamatay silang kasama ng nagwawasak na banal na kaharian. Samantala, abala ang partner ni Harama sa pangangaso ng masasamang espiritu kasama ang kanyang espiritong balyina. Habang ginagawa yon, iniisip niya kung ginagawa ba talaga ni na Akijo at Hai ang kanilang trabaho. Lumalabas na si Akijo ay muli na namang napahamak at kinailangang iligtas ni Hai. Sa kabila nito, siya pa ang may lakas ng loob na tawaging mabagal si Hai at kutsain pa ito. Dahil doon, pinatugtog ni Hai ang tunog ng kampana mula sa kanyang cellphone. Sapat na iyon upang maalala ni Akijo ang traumatikong karanasan niya noong mahulog siya sa ilusyon ni Yama. Samantala, ang mga pinsan ni Harama ay nakikipaglaban din sa mga masasamang espiritu habang unti-unti nang nauubos ang kanilang enerhiya. Ngunit dumating si Harama sa tamang oras at agad na pinalayas ang lahat ng masasamang espiritu gamit ang mga bagong talisman. Humanga ang mga babae sa gumawa ng mga talisman at nagsimulang mag-isip-isip kung sino nga ba ito. Ngunit biglang may portal na lumitaw sa kanilang likuran na naglalabas ng matingkad na kulay jade na liwanag. Lumabas doon si Minato habang buhat-buhat si Yama sa kanyang mga bisig. Kagad na naisip ng mga babae na siya ang Jade One na gumagawa ng mga talismang ginagamit ni Harama. Nagulat naman si Minato nang makita si Harama na napapalibutan ng napakaraming babae at napaisip kung mayroon ba itong sariling harem. Ngunit sinabi ni Yama na malabong mangyari iyon. Dahil ayaw ni Minato ng hindi kinakailangang usapan, nagpasya siyang umuwi na lamang. Ngunit bago siya makaalis, tumakbo palapit sa kanya ang partner ni Harama. Dahil sa suot nitong sombrero, naalala ni Minato ang misteryosong lalaking nakilala niya noong bata pa siya. Gayunpaman, hindi niya maisip na ang taong iyon ay magiging isang matandang lalaki balang araw kaya hindi na niya ito pinag-isipan pa. Pag-uwi niya sa bahay, nag-relax siya habang kumakain ng matatamis kasama si Yama na nakabalik na sa kanyang orihinal na laki. Samantala, ang Diyos ng Espada na kanilang nailigtas ay naging isang maliit na orb. Ipinaliwanag ni Yama na balak niya itong gawing isa sa kanyang mga tagasunod kapag ganap na itong nakabawi ng lakas. May naisip namang ideya si Minato at inilagay ang orb sa loob ng isang estatwa sa hardin, umaasang mas mabilis itong makakabawi ng enerhiya doon. At dito nagtatapos ang bahagi ng kwento.